Sa Kangshan Continent sa Qinghe City, pinag-usapan ng maraming mga tao nga nakatira dito ang paglitaw ng mga labi ng sekta ng Wuji sa kanilang bayan. At narinig daw nila na ang mga nalalabing ito ay gustong gamitin ang dugo at laman ng mga buhay na nilalang upang isagawa ang kanilang sining ng demonyo. Ang maraming mga ordinaryong tao ay kanilang mga target sa pangangaso, sila daw ay mga walang awa. Ngunit huwag na daw silang magpanik dahil kamakailan lang marami din naman ang mga matutuwid na mga cultivators ang lumitaw dito sa kanilang lugar upang kanilang huliin ang mga masasamang demon cultivators. Ang mga demon cultivators daw na ito ay nararapat lang na maubos dito sa kanilang lugar, at ang isang lalaki naman na ating pangunahing bida ay pumasok sa kanyang tainga ang lahat ng pinag-usapan ng mga tao sa Qinghe City. Nasabi na lang niya sa kanyang sarili na hindi na daw siya pwede na magtagal sa lugar na ito. Kailangan na daw niyang umalis sa lalong madaling panahon, dahil hinahabol daw siya ng mga bastos na mga ito ilang taon na ang nakalipas. Ang pangalan pala ng ating pangunahing bida ay si Chu Zuan, isang inner disciple ng Wuji sect, pero tawagin na lang natin siya na Demon Chu. Sayang daw talaga ang kanyang pamumuhay dito, nang dumating daw siya dito sa Kangshan Continent wala daw siyang anumang background at mga koneksyon sa kanyang pamilya at ang kanyang cultivation talent ay katamtaman lang. At pagkatapos ng kanyang pagsusumikap at gumagawa ng mga kakaibang gawain ay sa wakas nakasali siya sa isa sa pinakamalaking sekta na ang Wuji sect. At upang mapahusay daw ang kanyang lakas habang masigasig na nagsasanay sa core technique ng sekta, ay mayroon daw siyang malawak na natuklasan, tulad na lang ng worm cultivation poison arts, at pagbabalat kayo at bangkay na puppet, at sa wakas din daw naabot niya ang chi refining stage. At isang hakbang na lang mula sa pagtanggap bilang isang inner disciple ng mga elders. Pero sa kasamaang palad sa kritikal na sandali ang unang ancestor ng Wuji sect ay nahulog sa kabaliwan at siya ay namatay. Dahil doon ang 5 major orthodox sect ng Yuguo ay sinamantala ang mga sitwasyon sa paglagay ng label sa Wuji sect bilang isang sekta ng demon sect at nagkaisa sila upang maglunsad ng pag-atake. Ang mga nakakataas sa sekta ay namatay at ang iba ay nakatakas at ang iba naman ay sumuko na lang. Ang karamihan ng mga disciple sa kanilang sekta noon ay walang awa nilang pinatay nang wala man lang kalaban-laban. Ang iba naman nga nakaligtas dahil nakatakas ay kanilang hinahanap magpasa hanggang ngayon. Pero ang mas kakilakilabot ay ang kanyang cultivation ng pagbabago ng anyo ng dugo at ang kanyang sining ng seizure soul ay nangangailangan ng maraming amount ng blood of essence at ang kanya din pagpapakain ng kanyang mga uod ay nangangailangan din ng laman at mga dugo sa mga nabubuhay. Kung hindi daw niya makukuha ang mga resources na yun sa tamang oras, siya daw ay magdudusa at mahuhulog sa kabaliwan at mamamatay sa trahedya, at ngayon ang kanya daw katawan ay nasa bingit na ng panganib. At sa wakas sa pagkakataon daw na ito ay nakipag-ugnayan siya sa isang nakaligtas na junior disciple bilang isang channel sa pagbili ng mapagkukunan. At naglakad na nga si Chu sa kanyang junior brother upang kunin ang kanyang ibinili na mga resources. At sa kanyang isip-isip na sana daw kanya na itong malutas ang kanyang problema ngayong araw. At nang nasa lamesa na si Chu ay natuwa naman ang kanyang junior brother dahil sa wakas daw ay dumating na ito at nagtanong sa kanya ang kanyang junior brother na parang hindi daw maganda ang kanyang hitsura ngayon. Ayos lang daw ba ito? Sumagot naman sa kanya si Chu Zuan na kung dinala daw ba ngayon ang kanyang hinihiling sa kanya na isang item. Sabi naman ng kanyang junior brother na masyado daw talagang matapang ang kanyang senior brother Chu dahil naglakas na loob pa itong ipagpatuloy ang pagsasanay ng martial art technique ng kanilang sekta, at dagdag pa niya na kapag matuklasan daw itong kanyang dala ngayon na dugo ng demon beast ng 5 orthodox sect ay tiyak na kamatayan ang kanilang hatol para dito. Ayon naman ni Chu sa kanyang junior brother na mula pa noong nilipol ng mga prestihiyosong sektang iyon ang ating sekta sa ilalim ng maling mga paratang na hatulan na daw sila noon pa man ng kamatayan, kung kanila daw lilinangin ang demonic art or hindi, wala pa rin pinagkaiba na para lang silang hinatulan ng kamatayan. Natawa naman ang junior brother ng ating bida dahil hindi daw niya masyadong naisip ang bagay na iyon dahil gusto lang daw niyang sabihin sa kanya na hindi madaling mahanap ang item na ito. Agad din naman nagpasalamat si Chu sa kanyang junior brother sabay kanya nang ibinigay ang kanyang bayad dahil ang dugo daw ng beast ngayon ay nasa magandang kondisyon kung kaya kunin na daw niya itong 10 low-grade spirit stones, dadagdagan na lang daw niya ito pag mayroon na siyang sapat na kayamanan. Ngunit sa hindi inaasahan biglang napatigil sa pagsalita si Chu dahil mayroon siyang nararamdaman na panganib.
Dahil kanyang narinig sa kanyang buong paligid ang mga bulong-bulungan ng mga tao sa kanilang paligid at ito ay mayroong masamang balak sa kanila. Makikita sa kanyang buong paligid ang mga maraming tao nga masama ang kanilang tingin sa ating bida at kanila lang itong inaabangan pero sa hindi nila alam naririnig ng ating bida ang lahat ng kanilang pinag-usapan kung ano ang kanilang dapat na gawin upang kanilang mahuli ang mga disciple nga nanggaling sa Wujian Demon Sect. Natulala na lang ang ating bida nang narinig niya ang kanilang masamang balak sa kanya. Sa ilang sandali ay huminahon na si Chu at wala na siyang naririnig nga nagbulong-bulungan patungkol sa kanila. At agad na nagsaad si Chu sa kanyang junior brother na kailangan pa daw niya ng blood spirit pill, pwede daw ba niya yun na makuha. Sumagot naman sa kanya ang kanyang junior brother na mayroon pa daw siya na ilan ngunit kadalasan daw ay ginagamit yun ng mga cultivators para sa pundasyon ng pagpapagaling. At dagdag pa sa kanya ng kanyang junior brother na kung hahanapin daw ba niya ang kanyang Uncle Leo at ang iba pa. Agad naman pinatigil ni Chu ang kanyang junior brother dahil huwag daw itong magtanong sa kanya nang hindi dapat. Kung mayroon daw siyang blood spirit pill ilabas na daw niya ngayon mismo. Nainis naman kay Chu ang kanyang junior brother dahil medyo mahal daw ang blood spirit pill, malamang hindi daw niya ito kayang mabayaran. Kung dadalhin daw niya siya para kanyang makita ang kanyang uncle at makakakuha daw sila ng kanilang proteksyon mula sa isang foundation building cultivators katulad ng kanyang uncle, papayag daw siya na kanya itong ibigay ang blood spirit pill kahit wala pa itong bayad at bibigyan pa daw niya siya na dagdag na middle grade spirit stones. At sa ilang sandali wala pa rin nagawa ang kanyang junior brother at kanya na lang ibinigay sa ating bida ang blood spirit pill, saad ng ating bida sa kanyang junior brother na kapag kanila daw hahanapin ang kanilang uncle siguradong mataas daw ang mga panganib na kanilang haharapin. Matapos ng kanilang pag-uusap ay umalis na silang dalawa sa lugar. At makikita ang mga maraming tao na pinagmamasdan lang sila habang papaalis, saad pa ng matanda sa kanyang mga kasama na hindi daw niya inaasahan na makakakita sila ngayong araw ng malaking isda, at dagdag pa niya na kung makakahuli na naman daw sila ng iba pang foundation building stage cultivators, sa hindi babanggitin bibigyan daw sila ng malaking gantimpala ng merit sect, at kahit na ang bahagi lang nila ang patay na ari-arian ay sapat na yun sa kanilang sariling cultivation. At makikita na nga na pinaligiran ng mga cultivators ang labas ng isang gusali kung saan pumasok ang ating bida. At sa loob naman nito makikita ang ating bida at ang kanyang junior brother nga bumaba sa ilalim ng underground. Nagsaad naman ang junior brother ng ating bida na ito pa rin daw ang pinakamaasahan na pinakamaliit na courtyard, ang underground tunnel daw nito ay walang kapintasan, at dagdag pa niya sa ating bida na kung gaano daw ba sila katagal dito maglakad. Sumagot naman sa kanya si Chu nga nandito na daw sila, pero kung nagmamadali daw ang kanyang junior brother, ay sasamahan daw siya ng kanyang senior brother sabay mayroong ngiting demonyo sa kanyang junior brother. At sa ilang sandali makikita ang isang lalaki na bigla na lang tumilapon sa labas, nagulat naman ang kanyang kasamahan kung ano daw ba ang nangyari sa kanilang senior Liang, sigaw pa sa kanila ni Liang na sila Chu Zuan at si Liu Zhenxiong ay nandoon, sila daw ay bumaba sa isang hagdanan sa loob. Puntahan na daw nila sila ngayon din, at huwag na daw silang mag-alala sa kanya dahil kaya na niya ang kanyang sarili. At inutusan na nga ng matanda ang kanyang mga kasama na pasukin na daw nila doon sa loob si Chu Zuan at si Liu Zhenxiong at agad daw nila silang patayin, sumang-ayon naman ang mga maraming cultivators sa mga utos sa kanila ng matanda. At makikita sila nga dali-dali na bumaba sa hagdanan kung saan dumaan ang ating bida upang kanila silang habulin. At nang pagdating nila sa unahan bigla na lang napahinto ang isang lalaki dahil mayroon siyang nakita sa kanyang harapan. Na isang tao nga nakahandusay sa gilid, at nang malinaw nila itong nakita agad naman silang napasigaw sa pangalan ng kanilang master dahil mayroon daw tao dito sa loob na masyado ng tuyo at wala ng buhay. At nang sinuri ng matanda ang bangkay ng isang tao nasabi na lang niya na masyado daw na brutal ang pagkamatay nito, talagang ito ay kanilang binalatan. Ngunit nanlaki na lang ang mga mata ng matanda dahil kanyang napagtanto nga ang katawan pala ng tao na ito ay ang katawan ni Liang, at kanyang sinigaw sa kanyang buong kasama na bumalik daw sila sa labas ngayon din dahil nalinlang sila ni Chu Zuan, pero huli na sila dahil ni isa wala ng bakas ng ating bida sa labas ng gusali. At sa labas ng Qinghe City makikita ang isang tao nga naglakad sa gubat, at makikita ito na kanyang tinanggal sa kanyang mukha ang kanyang sinuot na maskara. Ito pala ay ang ating bida at kanya na lang nasabi na itong pansamantala daw na maskara ay hindi komportable suotin, at salamat na rin daw sa kanyang pakikinig kanina sa mga bulong-bulungan dahil nalaman niya ang plano ni Liang. Ngunit kahit nakatakas siya ng pansamantala ngayon, paano naman daw siya tatakas sa kanyang buong buhay,
O dapat na ba daw siyang sumali sa Orthodox sect? Ngunit yun daw ay imposible dahil kapag babaguhin niya ang kanyang landas patungo sa Orthodox sect. At kung kanya naman itatapon ang kanyang nakaraan na cultivation, mas lalo pa daw yun na nagdadala sa matinding panganib sa kanyang buhay. At saka kapag mag-cultivate daw siya sa matuwid na paraan ng sekta na yun ay maaaring mangangahulugan na hindi niya maabot ang foundation building stage hanggang sa siya ay mamatay. Tanging demonyong sining na may mababang mga limitasyon at mabilis na resulta ang makapagbibigay sa isang taong may karaniwan kung kakayahan ng manipis na pagbabago sa paghahanap ng immortalidad. Kailangan daw niyang magpatuloy sa malademonyo na landas na ito kahit ano pa man ang mangyari sa kanya sa bandang huli. At di bali na lang daw kung ano ang mangyayari sa kanyang hinaharap, basta sa ngayon ay wala pa rin makahihigit na maganda ang kanyang araw ngayon. Dahil hindi lang daw niya na-absorb ang lahat ng mga spiritual na kapangyarihan ng baliw na traidor na si Liang, kundi kanya pang nakuha ang lahat niyang mga ari-arian, malaking tulong na daw itong lahat para sa kanyang mga pangangailangan. At ang mas nakakagulat dahil ang traidor na Liang na yun ay mayroong isang mahiwagang artifact nga nang galing sa Wuji Sect Treasure Vault. Sinasabing ang bagay na ito ay nagmumula sa panlabas na larangan ng digmaan at napakataas ng grado, ngunit nangangailangan ito ng isang katugmang konstitusyon ng kapangyarihang espiritual upang magamit. Sa kasamaang palad, kahit hanggang sa pagkawasak ng sekta ay walang nakakuha ng pag-aproba nito. At sana daw kung ang isang tao mula sa panlabas na kaharian tulad niya ay maaaring maging isang exception para dito. Ngunit nang kanya nang tiningnan ng malinaw ang item, laking gulat ni Chu at ito ay napasigaw ng napakalakas at hindi makapaniwala, dahil ang kanyang nakita sa imahe ng artifact ay ang dati niyang pinanggalingan na mundo na ang Earth. Ngunit ang kanyang pinagtataka bakit kahintulad daw ito sa isang apocalyptic disaster sa mga napanood niya sa mga movies noong hindi pa siya napunta sa mundong kanyang kinaroroonan ngayon. At agad na pinunasan ni Chu ang salamin dahil baka isa lang daw itong illusion. Ngunit laking gulat niya matapos niyang linisin ang salamin ay agad siyang hinigop nito papunta sa loob. Napasigaw na lang ang ating bida dahil hindi daw siya makagalaw. Kahit anong pilit ni Chu na makawala sa paghigop sa kanya ay wala talaga siyang nagawa dahil ang kanyang buong katawan ay hinigop na ng artifact. At matapos siyang mahigop ay napahawak na lang si Chu sa kanyang ulo dahil ano daw ba itong mga nangyari sa salamin na yon. At nang pagtingin ni Chu sa kanyang paligid ay laking gulat niya sa kanyang nakita at kanya na lang nasabi na ito daw ba ang kanyang orihinal na mundo noon. Pero bakit nagkaganito na daw ang mundo na ito ngayon? Ano daw ba ang nangyari dito? O baka ito ay nagkaroon ng digmaan or sinakop ng mga dayuhan? At tumingin-tingin na nga si Chu sa kanyang buong paligid dahil nagbabaka sakali siya na mayroong tao dito nga nakaligtas at kanya silang tanungin kung ano ba ang tunay nga nangyari dito sa lugar na ito. Sana hindi ito ang Earth na kanyang pinanggalingan noon. Sa ilang sandali na paghahanap ni Chu ng mga tao nga nakaligtas ay sa wakas nakakita din siya ng isang lalaki nga tahimik nga nakaupo sa gitna ng daan, at agad naman na tinawag ni Chu ang lalaki dahil sa wakas daw ay nakahanap siya ng isang survivor, ngunit nang paglingon ng lalaki sa ating bida ay isa pala itong zombie. Natulala na lang si Chu sa kanyang nakikita at bahagyang hindi makagalaw dahil hindi siya makapaniwala sa mga nasaksihan. Habang papasugod na kay Chu ang mga maraming zombie ay napasigaw na lang siya na isa daw ba itong zombies sa kanyang paligid ngayon. At agad na nga gumamit si Chu ng kanyang teknik na tinatawag na blood steel wires. At sinabayan din niya ito ng kanyang insect blood wires upang kanyang pang-atake sa mga zombies. Dahil doon mabilis lang nahiwa ni Chu ang katawan ng isang zombie na sumalakay sa kanya. At kanya na lang nasabi na ano daw ba ito dahil ang mga katawan daw ng mga zombie na ito ay hindi lang nalalayo sa mga ordinaryong tao. Sa harap daw ng kanyang chi-refine ng stage cultivator worm ay madali lang itong patayin, at nalaman din ni Chu na itong kanyang insect blood ay gusto nitong lamunin ang dugo ng mga zombie, at dahil ang mga zombie na ito ay gumagalaw makukonsidera niya ito nga nabubuhay nga nila lang na pwede niyang pagkukunan ng mga dugo. Sana daw maging effective kapag kukunin niya ang mga dugo at laman ng zombie upang kanyang itong e-cultivate. At matapos kinuha ng insect blood wire ang mga dugo ng zombie ay manghang-mangha si Chu dahil ito daw ay matagumpay, at kanyang sinabihan ang kanyang insect blood wire na sigurado daw na mas bagay ang ganitong uri ng laman at dugo sa kanyang gana. Habang abala si Chu sa pag-iisip kung ano ang dapat na gawin sa kanya naman likod ay mayroong mga zombie ang papalapit sa kanya. Natuwa naman si Chu dahil sa wakas daw kusang lumapit sa kanya ang kanyang pagkukunan ng dugo at laman,
Dahil simula daw ngayong araw siya daw ay magsasanay sa lahat niyang kaalaman at kanyang papakainin ang kanyang mga uod, dahil hindi na daw niya problema ang kanyang mapagkukunan ng mga dugo at laman. At sumugod na nga kay Chu ang mga zombie, at makikita din nga narinig ng mga maraming zombie ang ingay kung saan naroroon ang ating bida. Nasabi na lang ng ating bida na itong lungsod daw na ito ay gagawin niya ng pagkukunan ng mga resources, at hindi lang doon maging ang buong planeta ay kanya ng mapagkukunan ng mga resources. At makikita ang ating bida na mayroong ngiting tagumpay dahil hawak na daw niya sa kanyang mga kamay ang mundo na ito. At ang lahat na madaanan ng ating bida na mga zombie ay kanyang pinapatay na mayroong halong ngiti at saya sa kanyang pakiramdam at bukod dito. Ang pagpatay sa zombie ay itinuturing na kumikilos sa ngalan ng langit kaya hindi nito mababawasan ang kanyang merit o pukawin ang makalangit na parusa mula sa makalangit na kalooban ng sangkatauhan, at kaya na din daw niyang magsanay ng mga demonic technique ng malaya at pagbutiin ang kanyang lakas, at kahit na ituloy ang panghuli sa kanila doon sa cultivation world hindi pa rin daw niya pangarapin yun kahit pa sa kanyang nakaraan na buhay. Sa ilang sandali sumambulat ang mga maraming nakatambak na mga katawan ng mga zombie sa paligid ni Chu, at dahil dito naabot ni Chu ang eternal life path sa ganoon lang kabilis. At matapos pumatay ng mga maraming zombie ni Chu ay kanya na lang nasabi na sa maikling panahon lang daw ay siya ay nag-breakthrough galing sa fort patungo sa 5th Chi Refining, ang lugar daw talaga na ito ay totoong holy land para sa demonic art cultivators. Gayunpaman ang personal na paghunting ng mga zombie upang makuha ang kanilang enerhiya ay masyadong mahirap, oras na para subukang mag-refine ng ilang mga yin corpses para gawin ang trabaho para sa kanya. Ngunit masyadong nadismaya ang ating bida dahil nakita niya sa katawan ng mga zombie ay masyadong mga mahihina para kanyang i-refine upang kanyang gawing alagad. Dahil ang pag-refine sa mga bangkay na katawan ay nangangailangan ng malalakas na mga katawan na puno ng matinding hinanakit bilang material, at doon lang magkakaroon ng magandang potensyal ang mga Pinong Yin corpses. Ngunit ang mga nilalang na ito sa kanyang harapan ngayon ay mga basura at walang kwenta na imposible na magtrabaho para sa kanya. Sa ngayon daw ang lugar na ito ay kanya munang gagawin na pansamantala na kanyang basement, sa ganito daw kalaki na mall ay dapat makakahanap daw siya ng bagong angkop na target para kanyang gawin na alagad. At sa kabilang banda naman mayroong isang lalaki na sumisigaw at humihingi ng tulong dahil napapalibutan siya ng mga maraming zombies. At sa unahan naman ng lalaki ay makikita ang isa pang lalaki nga nakatingin lang sa lalaki na humihingi ng tulong. Saad pa ng lalaki na humihingi ng tulong sa lalaki na may dilaw na buhok na di ba sinabi daw niya sa kanya kanina na kapag ginulo niya ang mga zombies tutulungan niya siya na iligtas sa mga zombie na ito pag natapos na siya na magkolekta ng mga mapagkukunan. Nagmamakaawa na daw siya sa kanya dahil ang kanyang kapatid at ang kanyang ina ay kinakailangan ng kanyang tulong kung kaya hindi daw siya dapat mamatay sa lugar na ito. Ngunit sa hindi niya inaasahan tinawanan lang siya ng lalaki na mayroong dilaw na buhok. Sabi pa ng lalaki na dilaw ang buhok nga nakalimutan daw niya na sabihin sa kanya na ang kanyang ina ay namatay na noong isang araw, dahil ang kanilang Lingkuan gang ay hindi magsasayang ng pagkain para lamang sa tao na tumuntong na ang edad sa 60. Nagulat naman ang lalaki sa mga sinabi sa kanya ng may dilaw na buhok dahil hindi daw totoo ang kanyang mga sinabi, at nagsaad naman ang lalaki na mayroong dilaw na buhok na salamat na lang daw sa kanyang pagsakripisyo sa kanyang buhay para sa kanya. Matapos daw niyang mamatay kanya daw aalagaan ang kanyang kapatid na babae at kanya siyang gagawin na kanyang babae kung kaya iiwan na daw niya siya. At makikita na nga na mabilis na tumakbo ang lalaki na may dilaw na buhok upang makaalis sa lugar. Samantalang ang isa naman ay ginawa ng pagkain ng mga maraming zombie at ito ay sumisigaw at humihingi ng tulong. Makikita naman sa mukha ng lalaki na may dilaw na buhok na tuwang-tuwa sa kanyang ginawa at kanya pang sinisigaw na ang rules daw sa ganitong mundo ngayon ay survival of the fittest, at napahinto naman ng lalaki na mayroong dilaw na buhok nang kanyang napansin ang ating bidang at tahimik lang nga nakamasid sa kanya. Napapaisip naman ang ating bida na itong ganito daw na tao ang dapat niyang gawing alagad dahil isa itong tao na walang puso sa kanyang kapwa na tao. At nagsaad naman ang ating bida sa lalaki na may dilaw na buhok na ang kanya daw katawan ay kahanga-hanga, samantalang ang lalaki naman ay naghahanda na ng kanyang sandata upang kanyang atakihin ang ating bida. Sa isip-isip naman ng lalaki na mayroong dilaw na buhok na ang kasuutan daw ng tao na ito sa kanyang harapan ngayon ay kakaiba. Hindi pa daw niya nakita ang mga tao na mayroong ganitong kasuutan sa buong Donghu City. Ano daw ba ang ibig sabihin nito? Mayroon na naman bang bagong mga gang ang nakapasok sa kanilang city?
Sabi pa ng ating bida sa lalaki na may dilaw na buhok na ang kanya daw lakas ay masyadong maganda, ito daw ay perpekto na materyales upang kanyang i-refine bilang corpse upang kanyang gawin na alagad. Dahil sa mga narinig ng lalaki na may dilaw na buhok ay agad itong umatake sa ating bida dahil ngayon daw ay mamamatay na ito sa kanyang mga kamay, at nang paghampas ng lalaki sa kanyang sandata ay agad naman itong hinarang ng insect blood wires technique ng ating bida. Nagulat naman ang lalaki dahil ang kanyang sandata na kutsilyo ay madali lang itong nawasak. Samantala ang ating bida naman ay seryoso lang nga nakatingin sa kanya at makikita din ng insect blood wires ng ating bida na kanyang nilamon ang kabilang bahagi ng kutsilyo ng lalaki na mayroong dilaw na buhok. Nasabi na lang ng lalaki na may dilaw na buhok na ang tao daw na kanyang nakalaban ngayon ay parang hindi nag-exist sa kanilang mundo at pati na din ang kanyang insekto malamang isa din itong transcendent na nilalang. Wala daw siyang kalaban-laban sa tao na ito kapag kanya pa itong lalabanan, at bilang isang matalino na tao hindi daw niya lalabanan ang tao na ito. At sa ilang sandali na pag-iisip ay agad na nakikipagkaibigan ang lalaki na may dilaw na buhok sa ating bida at kanya pang tinawag ang ating bida na kanya daw brother-in-law. Ang kanya daw pangalan ay si Zhao Hang nga nanggaling sa Lingquan Gang, at tanong pa niya sa ating bida na kung pwede daw ba siyang umalis na dito sa lugar at kung gusto daw ba ng ating bida ng mga supply ng mga pagkain ay kanya itong ibibigay sa kanya. Napapaisip naman si Chu sa mga sinabi sa kanya ni Zhao Hang at kanya itong tinanong na kung ano daw ba ang kanyang pinagsasabi na kanyang gang. Nagsaad naman si Zhao Hang sa ating bida habang takot na kung hindi daw ba niya alam ang pangalan ng kanyang gang na tinatawag na Lingquan Gang. Ang kanila daw grupo ay ang pinakamalaking organization dito sa buong Donghu City. At siya daw na kanyang brother Zhao Hang ay mayroon pang mga pinuno na 10 beses ang lakas kumpara sa kanya. Nakangiti naman ang ating bida ng kanyang nalaman na mayroon pa pala itong mga pinuno na 10 beses na mas malakas kumpara sa kanya. At kanyang sinabihan si Zhao Hang na huwag na daw itong mag-alala para doon dahil siya na ang bahala. At sabay na tinali ng ating bida si Zhao Hang gamit ang kanyang insect blood wires. Si Zhao Hang naman ay napasigaw na lang dahil sa higpit ng pagkatali ng ating bida sa kanya. At ipinalabas na nga ni Chu ang kanyang item upang kanyang i-refine si Zhao Hang para kanyang gawin na kanyang tapat na alagad. Si Zhao Hang naman ay sumisigaw na lang at nagmamakaawa sa ating bida na huwag daw niya itong gawin sa kanya. At saka ano daw itong malaking bagay nga nasa kanyang harapan ngayon. Sabi naman ni Chu sa kanya na kapag gagamitin daw niya itong kanyang teknik sa kanya ngayon, siya daw ay magiging kanyang tapat na sundalo. Nagsaad naman si Zhao Hang sa ating bida na sandali lang daw muna dahil kung gagawin niya siyang kanyang sundalo bakit sinusubukan daw niya siyang patayin sa pamamagitan ng paglunod sa kanya nitong bagay na ito. Ngiting sabi naman ni Chu kay Zhao Hang na siya naman daw ang nagsabi kanina na ang bagong mundo na ito ay isang mundo ng survival of the fittest, at dagdag pa ni Chu sa kanya na ang pagpatay daw niya sa kanya ngayon ay hindi mababawasan ang kanyang karma dahil isa din siyang masamang tao. At nilunod na nga ni Chu si Zhao Hang sa kanyang malaking item upang kanya na itong i-refine. Habang nire-refine si Zhao Hang ng ating bida ay kanya itong sinabihan na perpekto lang daw ito para sa pag-refine sa isang yin na bangkay. Dahil ang iba't ibang paraan ng pag-refine ng mga bangkay ay nagre-resulta sa yin na bangkay na may mga natatanging katangian depende sa kanilang ranggo at ang pamamaraan ng pag-cultivate na ginamit ang pamamaraan na kanyang pinagkadalubhasaan ay ang Vajra Corpse Refining Technique ng Corpse Puppet Sect. Ang mga bangkay na pinadalisay gamit ang pamamaraang ito ay hindi tinatabla ng mga talam at sibat, nagtataglay ng napakalakas na lakas, at kapag nakumpleto na, maaari nilang kalabanin ang mga cultivators sa yugto ng chi refining. At lumipas na nga ang 3 araw na pag-refine ni Chu kay Zhao Hang ay sa wakas kanya na itong natapos, at sa ilang sandali biglang sumigaw si Zhao Hang ng napakalakas at makikita din sa kanyang hitsura ang kanyang malaking pagbabago. Dahil para na din itong isang zombie pero ang pagkakaiba ay isa na itong sundalo ng ating bida na pwede niyang pag-utusan. Natuwa naman si Chu sa resulta ng kanyang pag-refine dahil ang kanya daw unang pag-refine ng isang corpse refinement ay nagtagumpay. At agad na pinalabas ng ating bida ang kanyang isang item ito ay ang low-grade magical tool Corpse Nurture and Tower. Ito ay ginagamit para sa pag-iimbak, pag-aalaga, at pagtatasa ng mga bangkay ng yin. At si Zhao Hang naman ay isa ng Corpse of the Middle Crystal Institute na isang Grade 2 Corpse Soldier. At ang kanyang likas na kakayahan ay Bloodthirst Technique Golden Light Incantation.
Napasabi na lang ang ating bida na hindi na rin daw ito masama dahil hindi lang daw ito umabot sa grade 2 ngunit ang dalawang likas na spell na nakuha nito bilang isang mid-tier core nga nagpupuno ng mabuti sa isa't isa at malamang nakalabanin nito ang isang grade 4 na bangkay na sundalo at tatayo pa sa isang Chirafy ng 4th layer cultivator sa ilan lang na sandali. At nagsalita si Chu sa kanyang bagong sundalo na siya daw ngayon ay isang grade 2 na bangkay na kanyang sundalo, at bibigyan daw niya ito ngayon ng bagong pangalan. Simula daw ngayon ang kanya na daw pangalan ay si Xiao Si, at ngayon sisimula na daw niya ang kanyang unang trabaho ang mag-hunting ng mga zombie at dalhin niya ito sa kanya. Agad din naman sumunod si Xiao Si sa mga utos sa kanya ni Chu upang mag-hunting ng mga zombie para kanyang dalhin sa kanyang bagong master. At makikita si Xiao Si na ang lahat ng mga zombie na kanyang nadadaanan ay kanyang pinapatay ng napakabilis at wala man lang kahirap-hirap. Tuwang-tuwa naman si Chu habang kanyang pinagmamasdan ang kanyang bangkay na sundalo na pinapatay ang mga zombie dahil itong kanya daw sundalo ay walang problema sa pagwalis sa mga zombie dito sa buong mall at sa ngayon daw ang kanya na lang gagawin ay maupo at maghihintay sa paparating na kanyang mga biyaya galing sa kanyang bangkay na sundalo. At makikita din dito ang isang zombie nga naglakad sa labas ng mall. At sa ilang sandali agad na lang hinawakan ni Xiao Si ang ulo nito na halos mawasak na ang ulo ng zombie. At maya-maya matapos mag-hunting ng mga zombie ay makikita ito na parabang nag-shopping sa buong mall ng mga zombie, at tuwang-tuwa pa si Xiao Si habang kanyang dinala ang kanyang mga pasalubong sa kanyang master, samantalang si Chu naman ay kumakain lang ng cup noodles habang naghihintay sa mga pasalubong sa kanya ng kanyang sundalo. Sabi pa ni Chu sa kanyang sundalo na sa wakas daw natapos na siya sa kanyang trabaho, malaking tulong daw ang kanyang nagawa ngayon upang mas lalo pang tumaas ang kanyang cultivation. At si Xiao Si naman ay tuwang-tuwa sa mga papuri sa kanya ng ating bida. At agad na hinawakan ng ating bida ang ulo ng kanyang sundalo na parabang isang aso dahil kapag makuha na daw niya ang mga dugo nitong kanyang mga zombie nga dinala sa kanya ngayon, ang iba daw dito ay kanyang ibibigay sa kanya bilang isang gantimpala. Napapaisip naman si Chu na hindi daw niya inaakala na ang isang katulad niya na halos hindi makaligtas sa Kangshan continent ay magiging isang makapangyarihan na figura na may buhay at kamatayan sa pamamagitan lang ng kanyang mga utos sa mundong ito at baka sa mundong ito ngayon ay kanyang matitikman ang lahat ng mga masasarap na mga bagay katulad na lang ng kanyang nakaraan na buhay. Ang lahat daw ng mga nangyayari sa kanya ngayon ay dahil sa tulong nitong Blood Mirror nga nagdala sa kanya sa isang malaking kapalaran at nakakalungkot lang na tumigil ang teleportation matapos siyang dalhin ito dito, kanya daw nawala ang pagiging epektibo nito. At kung babalik daw siya sa Kangshan continent ngayon ay hahabulin pa rin daw siya doon ng mga matutuwid na mga cultivators. At ngunit kapag patuloy daw siyang sumisipsip ng mga enerhiya habang nagtatago ay tiyak na kanyang mababawi ang kanyang lakas. At gayon pa man tila ang Blood Mirror na ito ay katulad din niya na kailangan na mag-ipon ng lakas, kanya na lang daw ipagpatuloy na i-cultivate ang kanyang demonic art sa planetang zombie na ito at sa tamang panahon ay babalik siya doon sa Kangshan continent. At makikita ang mga inipon ng ating bida na mga maraming zombie ay kanya itong ibinitay sa taas ng loob ng mall upang madali na lang niya itong makunan ng mga laman at dugo. At sa kabilang banda naman sa Donghu City sa pinakamataas na building na ang Hauhai Hotel. Makikita dito ang isang lalaki nga nanginginig habang mayroong masamang balita sa kanilang leader. At makikita din dito ang kanilang boss na kanyang sinabihan ang kanyang mga tauhan na sa loob daw ng kalahating buwan bakit hindi pa daw nila mahanap si Zhao Hang. Pero ang hindi pala nila alam na ang kanilang hinahanap ay ginawa na ng sundalo ng ating bida. Dahil hindi nagawa ng lalaki ang inutos sa kanya ng kanyang boss na hanapin si Zhao Hang ay kanyang inutusan ng kanyang alagang lobo na kainin daw niya itong walang silbi na tao na hindi man lang magawa ang kanyang simpleng pinapagawa sa kanya na ang paghanap kay Zhao Hang. Saad pa ng boss ng gang na mag-iisang buwan na daw pero wala pa rin daw itong ibinigay sa kanyang balita patungkol kay Zhao Hang kung kaya mamatay na ito. Ang pangalan pala ng boss ng gang ay si Ling Quan ang leader ni Zhao Hang. At dahil sa galit ni Ling Quan sa kanyang alagad ay makikita na kakainin na ito ng kanyang alagang lobo, sigaw sabi pa ng lalaki sa kanyang boss na bago daw nawala si Zhao Hang ay nakita daw niya ito doon sa malaking mall. Pero ang pagpunta daw doon ngayon ay masyadong mapanganib dahil marami na siyang mga tao na inutusan na hanapin nila doon si Zhao Hang ngunit ni isa sa kanila doon ay hindi man lang nakabalik, kung kaya huwag daw siya sisihin ng kanyang boss sa mga nangyayari. Agad naman pinatigil ni Ling Quan ang kanyang alagang lobo dahil tama naman daw siya sa kanyang mga sinabi na hindi niya kasalanan ang mga nangyayari, at isa pa hindi din siya isang superhuman.
Dahil sa mga sinabi ni Ling Quan sa kanyang alagad ay agad nagpasalamat sa kanya ang lalaki na takot dahil hindi daw niya siya pinatay. Ngunit biglang nagbago ang kasiyahan ng lalaki dahil kakainin na siya ng malaking lobo, saad pa sa kanya ni Ling Quan na kahit hindi daw niya kasalanan ang mga nangyayari ang pinakaayaw daw niya sa lahat ang magkaroon ng isang tauhan na walang kwenta. At sa ilang sandali maririnig ang boses ng lalaki na sumisigaw habang nagsitalsikan ang kanyang mga dugo sa harapan ni Ling Quan. Saad pa ni Ling Quan sa lalaki sa kanyang likod na patay daw o buhay hanapin daw nila ang tao na yun sa lalong madaling panahon, at dagdag pa niya sa lalaki na sa kanya na daw ang huwang, at samahan daw muna niya siya na pumunta doon sa mall. At lumipas na nga ang ilang sandali makikita na mabilis sila nga nagpatakbo ng kanilang sasakyan upang puntahan ang malaking mall, at nang nakarating na sila sa mall ay agad silang bumaba upang kanilang pasukin ang malaking mall kung ano daw ba ang tunay nga nangyari dito. At inutusan ni Ling Quan ang kanyang dalawang alagang lobo na sila daw muna ang maunang pumasok doon at sabihan daw nila sila kung mayroon silang makita na kahinahinala sa loob ng mall. Masyado naman nagtataka si Ling Quan dahil masyado daw weird ang kanyang nararamdaman ngayon dahil wala daw siyang naamoy na malakas na amoy ng mga dugo dito sa buong labas ng mall. Ngunit nang pagpasok nila sa loob ng mall ay napatakip na lang si Ling Quan sa kanyang ilong dahil bigla na lang naging malakas ang amoy ng dugo dito sa loob ng mall. Ano daw ba itong mga nangyayari sa lugar na ito? Ngunit nagulat si Ling Quan sa kanyang nakita dahil nakita niya ang maraming drum na puno ng mga dugo ng tao, at tumaol naman ng malakas ang lobo dahil mayroon daw itong nakita sa itaas. At nang pagtingin ni Ling Quan sa itaas ay napasigaw na lang siya ng malakas dahil nakita niya ang mga maraming zombie na nakabitay sa itaas ng mall. Nasabi na lang niya na kung ano daw ba ang kalukuhan ang mga pinaggagawa ng tao na may gawa nito. Ito daw ay hindi nagawain ng isang totoong tao, kaya daw pala natalo dito si Zhao Hang, at ang kanyang kasama naman na lalaki ay nasusuka na lang dahil sa kanyang mga nakita sa loob ng mall. At nagsaad ang lalaki sa kanyang boss na kung ano na daw ba ang kanilang gagawin nitong mga ito. Sabi naman ni Ling Quan na sirain daw nila itong lahat na mga ito kung ano man ang kanilang mga pinaplano dito, mas mabuti na daw na kanila itong sirain sa lalong madaling panahon. At makikita si Ling Quan at ang kanyang dalawang alagad na lobo ay nagpapalabas ng maraming mga asol na aura sa kanilang paligid dahil sa sobrang galit sa mga gang na may gawa nito. Bilang isang leader daw ng Ling Quan gang ay hindi niya mapapatawad ang mga may gawa nito. At sa kabilang banda naman sa Kangshan Continent, makikita dito ang isang malaking portal na bigla na lang lumitaw, at sa loob nito ay makikita ang ating bida na masaya dahil nakabalik daw siya sa cultivation world. At sa ilang sandali napatingin naman si Chu sa kanyang paligid dahil mayroong papalapit sa kanya. Nasabi na lang niya na itong mga ito daw ay nanggaling sa Shenhuang family. Kailangan daw niya itong turuan ng mga leksyon ang mga tao na ito ngayon mismo. At makikita naman ang mga cultivators na galit sa ating bida dahil hindi na daw ito makakatakas sa kanila, wala na daw itong matatakbuhan ngayon. Ngayon na daw ang katapusan nito. At si Chu naman ay hindi man lang natinag sa mga pananakot sa kanya ng mga cultivators, bagkus kanya pa itong iniinis na sinabihan na sabay-sabay na daw silang sumalakay sa kanya upang matapos na itong lahat. At pinalibutan na nga si Chu ng mga cultivators upang hindi ito makatakas. Si Chu naman ay kampante lang na kanyang tinitingnan ang mga cultivators na pumapalibot sa kanya. Sabay kanyang itinaas ang kanyang isang kamay dahil ipapakita daw niya sa kanila itong kanyang bagong upgrade na Bloodsteel Threads. Dahil doon makikita ang mga cultivators na pumapalibot sa kanya na hindi na makagalaw at napasigaw na lang ito dahil sa higpit ng pagkatali sa kanila gamit ang bagong upgrade na Bloodsteel Threads ng ating bida. Habang si Chu naman ay natawa sa mga cultivators dahil ganito lang daw pala ito mahihina. At ang isang cultivator naman ay kanyang sinabihan si Chu na kung paano daw niya ito nagawa na isa pa lamang 4th level of chi refinement. Mayabang naman na sinabihan ni Chu ang lalaki na ang kanya daw impormasyon patungkol sa kanya ay masyado ng luma dahil sa katunayan ang kanyang cultivation ngayon ay naabot na ang 6th level of chi refinement. Hindi naman makapaniwala ang lalaki sa mga sinabi sa kanya ni Chu dahil 3 araw pa lang naman daw ang nakalipas, ito daw ay isang imposible dahil nagawa niyang mag-breakthrough patungo sa 6th level of chi refinement. Kung mas lalong nagulat ang lalaki, mas lalong nagulat si Chu sa kanyang nalaman dahil 3 araw pa lang daw pala ang nakalipas simula nang siya ay nakapasok doon sa mundo ng salamin. Gumugol daw siya doon ng halos 1 buwan, ngunit pagbalik niya sa mundong ito 3 araw lang daw pala ang nakalipas. Malaki daw pala ang pinagkaiba ng oras sa mundong iyon at ng mundong ito. Nagsalita si Chu sa lalaki na hayaan daw niya siya na magtanong sa kanya bukod sa kung iilan sila ang nandito.
Tanong pa ni Chu na kung mayroon pa ba daw ibang mga reinforcement ang humahabol sa kanya dito at pupunta din ba dito ang kanilang master na nakarating na sa Foundation establishment, hindi naman nakasalita ang lalaki sa tanong sa kanya ng ating bida. Dahil sa hindi nagsalita ang lalaki ay kanyang itinaas ang kanyang isang kamay upang higpitan ang pagkatali sa lalaki. Natakot naman ang lalaki sa ginawa sa kanya ng ating bida at ito ay pinapawisan nga nagmamakaawa sa ating bida. At sa ilang sandali makikita ang lalaki na napasigaw na lang ng malakas dahil mas lalong hinigpitan ni Chu ang pagkatali sa kanyang katawan, at ito ay nagdulot ng pagkawasak ng katawan ng lalaki at ang kasamahan naman ng lalaki ay natakot sa ginawa ng ating bida sa kanilang isang kasama at napasigaw na lang sila nga nagmamakaawa na huwag silang patayin ng ating bida. Saad pa ni Chu sa kanilang lahat na mayroong mukhang demonyo na kung makipagtulungan daw sila sa kanya ngayon, kanya daw iisipin na pakawalan sila o baka ito na ang kanilang kapalaran na mamatay ngayong araw sa kanyang mga kamay. Dahil sa labis na takot ng mga lalaki ay agad silang nagsalita na sila lang daw ang pumunta dito, wala na daw silang ibang mga reinforcement ang pupunta pa dito dahil naisip daw ng kanilang master na sila na lang daw ang mag-aasikaso sa kanya para pumunta dito kung kaya wala na daw iba pang pupunta dito upang patayin siya. Sumagot naman sa kanila ang ating bida na kung totoo daw ba ang kanilang sinabi. Sabay kanya nang hinigpitan ang pagkatali sa mga katawan ng mga lalaki upang kanya nang wakasan ang mga buhay nito. Napasigaw na lang ang mga lalaki dahil hindi daw pala tutupad sa kanyang pinapangako ang ating bida. At sa ilang sandali makikita nga nawasak na ang mga katawan ng mga lalaki gamit ang blood steel threads ng ating bida. At makikita sa mukha ng ating bida na may pagnanais na pumatay ng kanyang mga kalaban na parang nakukulangan pa ito sa kanyang mga napaslang na mga kalaban. At napasabi na lang ito na kung tutuusin siya daw ay isang walang awa na cold-blood demonic cultivator. Matapos pinatay ni Chu ang kanyang mga kalaban ay agad niyang inabsorb ang mga dugo at ang katawan nito gamit ang kanyang blood steel wire. At nasabi na lang niya sa kanyang sarili na noong una daw niyang nakuha ang blood mirror, iisa lang daw ang kanyang bloodline, at ngayon hindi lang daw tumaas ang kanyang cultivation patungo sa 6th level of chi refinement, kanya pang na-master ang isang innate technique na pagpapakain ng dugo. At sa itaas nito mayroon pa siyang isang 3rd level zombie na kanyang trump card. At sa mga mata ng mga tao dito sa Kangshan continent ang bilis ng kanyang cultivation ay matatawag na isang pambihirang mayroong talento na cultivator, ngunit kaunti lang ang alam nila sa kanyang sariling mundo na kung tutuusin mas malaki pa ang pagkonsumo nila kumpara sa kanya. At kailangan daw niyang mag-breakthrough ng mabilis upang mas tumaas pa ang kanyang buhay. Ang pugon ng mga dugo doon sa zombie na mundo ay nagbibigay sa kanya ng walang katapusan na mga resources. Ngunit ang mga materyales sa pag-refine ng mga bangkay, at ang spiritual herbs at ang iba pa ay kinakailangan pa rin na kanyang makuha dito sa Kangshan continent, at susunod na pagkakataon ng salamin na dugo ay kinakailangan ng maraming enerhiya. Kailangan muna niyang mag-ipon ng mga maraming mga resources hanggang sa makaipon na ng maraming enerhiya ang salamin na dugo at pwede na siyang makabalik sa zombie na mundo. At dako naman tayo sa Kangshan Market makikita dito ang mga maraming mga tao. At nandito din ang ating bida na naghahanap ng kanyang pwedeng mabili na mga spiritual herbs, at sa kanyang isip-isip na ang mga materyales daw para sa pag-refine ng bangkay ay kanya nang naipon at nag-imbak din siya ng iilang mga rare heavenly treasures na kanyang maaring magagamit, ngunit ang pinaka-critical na item ay hindi available dito sa maliit na market, kailangan daw niyang maghanap ng espesyal na tao upang kanyang pagkukunan ng isang item. Ngunit nanlaki naman ang mga mata ng ating bida dahil mayroon siyang nakita sa kanyang unahan. Ang nakita pala ni Chu ay isang herb na binibente sa tindahan at kanya na lang nasabi na kung ito daw ba ang Wuji sect na token. Na ang lantang buto, at agad nagtanong si Chu sa nagbebenta na kung ilan daw ba itong mga melon. Sabi naman ng lalaki sa ating bida na mura lang naman ito mga ito. Dahil nagkakahalaga lang ang mga ito ng 2 spiritual stones kada isa. Nagsaad naman si Chu sa lalaki na kung ano daw ba itong balat ng melon na ito isang ginto o ang laman nito ay isang ginto para sa ganoon na halaga. Nainis naman ang lalaki sa pinagsasabi ni Chu sa kanya dahil sa tingin daw ba niya na mayroon pa siyang mabibili na ganitong silong melon sa mga tindahan, dahil ang lahat daw na ito ay nakuha galing sa guho ng Wuji sect, at kung sa tingin mo mahal sa tingin din niya mahal din ito. At itinuro na nga ni Chu ang isang silong melon dahil ano daw ang isang yun dahil ito daw ay medyo napunit na. Nagsaad naman sa kanya ang lalaki na magbayad daw muna ito sa kanya ng spiritual stones, ayon naman ni Chu sa lalaki na kanya lang naman daw sinabi sa kanya na kung hinog na daw ba itong melon na ito. Natulala naman ang lalaki dahil mayroon siyang naalala sa ating bida.
At sabay tumalikod ang lalaki at kanyang sinabihan si Chu na kung gusto daw ba niya ng mas mahal mayroon daw siyang iilan na mas maganda ang mga kalidad doon sa likod ng warehouse. Sumang-ayon naman si Chu sa sinabi sa kanya ng lalaki dahil kanya daw itong titingnan. At sa likod ng tindahan makikita ang dalawa nga nag-uusap, at nagbigay ng paggalang ang lalaki sa ating bida sabay kanyang tinanong si Chu kung saan daw ba nanggaling itong senior sa kanyang harapan ngayon. Agad naman nagpakilala si Chu sa lalaki na mayroong halong ngiti dahil ang kanya daw pangalan ay Chu Zuan. Natulala naman ang lalaki nang narinig niya ang pangalan ng ating bida dahil ang kanyang senior brother Chu pala ang kanyang nakausap, sabay kanyang pinakilala ang kanyang sarili dahil ang kanya daw pangalan ay Chen Long, kasabayan daw niya ang kanyang senior noong sumali sa Wuji sect, kahit hindi daw siya nakilala ng kanyang senior palagi naman daw niya siyang hinahangaan noon. At makikita si Chen Long na kumikinang ang kanyang mga mata habang kanyang tinitingnan ang buong katawan ng ating bida, saad pa niya kay Chu na noon daw ang grassroots ng outer disciples ang kanyalang senior brother Chu ang namumukod tangi na kanyang hinahangaan bilang isang role model, si Chu naman ay hindi na nakasalita dahil sa pinaggagawa ng baliw sa kanyang harapan. Sabi pa ni Chen Long kay Chu na hindi daw niya inaakala na ang taong kanyang lihim na kapalitan ay ang kanyang senior brother Chu. At dagdag pa niya na ang kanilang Uncle Liu at ang ibang kanyang senior brother ay kasalukuyan na nagtatago sa mansyon ng Wu family, at tanong pa niya kay Chu na kung sino daw ba kaya ang master na sumubok na magrebelde sa kanila at mayroon din siyang narinig sa mga kumakalat na balita na pinatay ng kanyang senior Chu ang traidor na si Liang, talaga daw na pinasigla ng kanyang senior Chu ang diwa ng lahat nilang mga kasama. Nagtanong naman si Chu kay Chen Long na maliban daw sa third elder at ang mga direct disciple at ang kanilang uncle Zhenxiong sino pa daw ang umabot sa foundation establishment stage na buhay pa ngayon, at ang kanila daw mga desisyon ay medyo matalino, hindi na daw siya magugulat na hindi sila mahahanap ng Xingang sect, dahil hindi nila inakala na nagtatago lang pala ang kanilang matagal na hinahanap sa sarili nilang teritoryo. Nagmungkahi naman si Chen Long kay Chu na kung paano na lang daw kaya na sumama na lang sa kanila ang kanyang senior Chu sa ngayon. Bilang isang cultivator galing sa Wuji sect kailangan daw nilang magsama-sama upang makasurvive, agad naman tinanggihan ni Chu ang alok sa kanya ni Chen Long dahil pumunta lang naman siya dito upang bumili ng iilang mga kagamitan. Napabuntong hininga na lang si Chen Long dahil tinanggihan siya ng kanyang senior Chu, at kanyang sinabihan si Chu na kung ano naman daw ang kanyang gustong bilhin. Ngiting demonyo naman na sinabihan ni Chu si Chen Long na ang kanya daw gustong bilhin ay isang blood transformation array. Hindi naman makapaniwala si Chen Long sa gustong bilhin ni Chu at kitang-kita na ito ay pinapawisan na hindi makapaniwala sa gustong bilhin ng ating bida. Ang blood melting formation na gustong gawin ng ating bida ay isang formation na isa sa mga array na ginagamit ng mga demonic cultivators upang mag-conduct ng malaking bilang ng mga sakripisyo na pagkukunan ng mga dugo. Ito ay para lamang pinuhin ang 10,000 perlas ng dugo ng kaluluwa upang tulungan ang kanyang anak na lalaki na mailagay ang kanyang pundasyon sa 100 araw na gulang. May dating isang demonyong leader ng sekta na gumamit ng 300,000 buhay mula sa isang lungsod para maghagis ng kaluluwang nagnanakaw ng natutunaw na dugo. Kahit na ang pinakapangunahing pagbuo ng pagtunaw ng dugo ay maaaring kontrolin ng isang tao sa chi refining stage, ngunit nagtataglay ito ng kapangyarihang pagmasaker sa isang buong lungsod. Gayunpaman, ang gayong karumal-dumal na gawa ay masyadong nag-aanyaya ng kapahamakan, at ang sekta ay agad na kinubkob at nawasak ng mga matuwid na landas. Ngunit kung makakakuha ng isang set ng blood melting formation at kanya itong ilagay doon sa zombie-infested planet, hindi nito mapipinsala ang langit at maaaring magdulot pa ng malaking merit sa kanya. Nagsalita naman si Chen Long kay Chu na ang 5 pangunahing sekta ng Orthodox na landas daw ay mahigpit na sinisiyasat ang pag-unlad ng sining ng demonyo. Natatakot daw siya na sa sandaling i-activate ng kanyang senior Chu ang formation, baka malaman ng 5 Orthodox at magpadala sila ng mga cultivators. Sumagot naman sa kanya si Chu na huwag na daw itong mag-alala sa kanya patungkol doon, sabihin na lang daw sa kanya ng kanyang junior brother na kung mayroon siyang mga ganoon na formation. Ayon naman ni Chen Long na mayroon daw siya ngunit kailangan daw niya munang sabihan ang iba pa nilang mga kasamahan. At lumipas ang ilang sandali makikita si Chu at si Chen Long na kanilang pinuntahan ang kanilang iba pang kasamahan sa lihim na kuta sa kabilang sa Wuji sect, at nagsalita kay Chu ang isang lalaki na nasa gitna na kung hinahanap daw ba niya ang blood melting formation, mayroon daw siyang mga set nito. Pero bakit naman daw niya ito ibebenta sa ating bida? Ang lalaki pala na ito ay si Shuming ang rank 11th na kabilang sa inner disciples ng Wuji sect,
Samantalang si Chen-long naman sa kanyang likod ay hindi na lang nakasalita sa sinabi ni Xiuming sa ating bida. At makikita si Chu at si Xiuming na nagkakatitigan sa isa't isa na para bang gusto ng magpatayan. Sa isip-isip naman ni Chu na hindi na daw nakapagtataka na hindi nakapagsalita ang kanyang brother Chen dahil si Xiuming pala ang nagbebenta. Dahil ang tao daw na ito at siya ay mayroong hindi magandang pagkakaunawaan noon patungkol sa mga resources, ngunit sa ngayon iba na daw ang kanilang sitwasyon. At mayroong ipinalabas na isang bagay si Chu sa kanyang storage bag, sabi pa niya sa kanila na naniniwala daw siya na kinakailangan nila itong mga bagay na nasa kanya ngayon. Nagulat naman si Chen-long at si Xiuming sa ipinakita sa kanila ng ating bida dahil masyado daw maraming mga blood pearls ang nasa pagmamay-ari ng ating bida. At nagsalita si Chen-long na masyado daw maraming mga blood pearls, gaano daw ba kadaming mga nabubuhay ang isinakripisyo para sa pag-refine nitong mga ito. Habang si Xiuming naman ay hindi pa rin maalis ang kanyang tingin sa mga blood pearls na ipinakita sa kanila ng ating bida at kanya na lang nasabi na masyado daw itong maraming mga blood pearls at kung gaano daw ba karaming mga kaluluwa ang dapat na isinakripisyo upang pinuhin ang mga ito. Sa tingin daw niya nitong nilalaman ng bag na mga blood pearls ay aabot ito sa libong mga kaluluwa ang nakonsum nito. Nagsalita naman ang isang lalaki na ang ganitong ani daw kahit nasa ilalim ng susunod na Shengang sect ay hindi ka panipaniwala. Mukhang nalagpasan na daw ng kanyang junior brother Chu ang kanilang lakas. Ang lalaki pala na ito ay si Wei Hua, ang rank 12 na inner disciple ng Wuji sect, habang si Chen-long naman ay kumikinang ang kanyang mga mata sa kanyang mga nakikita. At agad naman sinabihan ni Xiuming ang ating bida na bigyan daw niya siya ng 200 na mga blood pearls at kanya daw ibebenta sa kanya ang blood melting formation. At sa kanyang isip-isip na walang hiya daw itong si Chu Ziwan dahil palagi na lang niya siyang nilalamangan. Ngiting sabi naman ni Chu kay Xiuming na medyo greedy daw ito. Nainis naman si Wei Hua sa hinihingi ni Xiuming sa ating bida dahil ang basic formation naman daw na kanyang ebebenta ay nagkakahalaga lang ng 80 na blood pearl sa pamilihan, at dagdag pa ni Wei Hua na magkatulad daw sila na kabilang sa isang sect ang kanya daw minungkahi ay hindi makatwiran. Ayon naman ni Xiuming na kahit isa pa daw silang magkapatid sa dugo ay kailangan pa rin nila itong ayusin ng malinaw at bilang natitirang miyembro ng Wuji sect, ay siya na lang ang mayroong blood melting formation sa kanilang lahat. Naging seryoso naman ang tingin ng ating bida kay Xiuming at kanya itong sinabihan na kung hindi daw ba ito nakakaintindi. At ipinaliwanag ni Chu kay Xiuming na ang blood formation daw na nasa kanyang kamay ngayon ay wala pa rin kwenta sa kanya kung kanya daw itong gagamitin ay mababawasan ang halaga nito. Dahil sa katunayan ang blood pearls ang tunay niya na kinakailangan sa ngayon, kung wala ito siya daw ay magdurusa sa isang kabaliwan, at sabihin daw niya sa kanya ngayon kung sino ba ang tunay na nangangailangan sa kanilang dalawa ngayon, hindi naman nakasalita si Xiuming sa mga sinabi sa kanya ni Chu at ito ay pinapawisan. At wala na itong nagawa dahil pumapayag na daw siya na bigyan niya siya ng 80 na blood pearls, at kanyang ibebenta sa kanya ang kanyang pagmamay-ari na blood melting formation. Nagsalita naman sa kanya si Chu na 60 daw na mga blood pearls kanya daw bibilhin ng blood melting formation sa kanya. Nainis naman si Xiuming sa ating bida at kanya itong sinigawan dahil bakit pa daw niya mas lalong binabaan ang presyo ng kanyang blood melting formation. Sabi naman sa kanya ni Chu na kung ayaw daw niya ibenta sa kanya ang blood melting formation ay aalis na siya. Agad naman siyang pinahinto ni Xiuming dahil pumapayag na daw siya sa kanyang alok sa kanya. Habang ang ating bida naman ay mayroong ngiting tagumpay dahil sa wakas na papayag daw niya ang kumag na ito. At agad itong lumingon kay Xiuming habang nakangiti na ang kasalukuyan daw na presyo ng blood melting formation ay nagkakahalaga na lang ng 60 na mga blood pearls. Mas lalo namang nainis si Xiuming sa ating bida at nag-aapoy na ito sa galit at gusto na niyang patayin ang ating bida pero wala naman siyang magawa dahil kinakailangan daw talaga niya ang blood pearl sa kanyang sitwasyon ngayon. At mas lalong nagulantang si Xiuming dahil sinabi sa kanya ng ating bida na 50 daw na mga blood pearls yun daw ang kanyang huling tawad niya sa kanya. At wala nang nagawa si Xiuming kung hindi pumayag na lang sa panlalamang sa kanya ng ating bida. At ibinigay na nga ni Xiuming ang blood melting formation, saad pa ni Chu kay Xiuming na matalino daw siya dahil sumang-ayon siya sa kanyang mga alok, at sa isip-isip naman ng ating bida na itong blood melting formation daw ay para lang sa kanya. At dahil marami pa naman daw siyang blood pearls nga natira, paano na lang daw kaya kung mag-alok siya sa kanila ng kaunting mabuting pangkalooban? At nagsalita si Chu sa kanyang senior Wei Hua na kung gusto ba daw niya itong kanyang mga natitirang blood pearls. Pwede daw niya itong kunin sa kanya ng halagang iilang mga spirit stones. Natuwa naman si Wei Hua sa alok ni Chu sa kanya at nagpapasalamat ito sa ating bida.
Dahil sila daw ay kasalukuyan na nangangailangan ng mga blood pearls, ang bagay daw na ito ay nagkakahalaga ng 1 gold sa pamilihan, at tanong pa niya kay Chu na kung pwede daw ba niya itong kunin sa kanya ng 30 na spirit stones. Sumang-ayon naman si Chu sa alok sa kanya ni Wei Hua at agad silang nag-shake hands, at sa isip-isip ng ating bida na sa pamamagitan daw ng mga mapagkukunan na ito kapag bumalik daw siya doon sa zombie planet, tataas daw ang kanyang cultivation sa pinakamabilis na paraan. At habang papaalis na si Chu sa lugar, nagtanong naman si Wei Hua sa ating bida na kung hindi daw ba pwede na manatili na lang muna dito ang kanyang junior brother Chu at sumali sa kanila. At dagdag pa niya na naging mabuti daw siya sa kanila at nagpapalakas sa kanila ang pagkakaroon daw ng tulad ng ating bida sa kanilang grupo ay mas mahusay kaysa sa sinumang mga kandidato. Agad naman tinanggihan ng ating bida ang alok sa kanya ni Wei Hua dahil hindi na daw niya kailangan na manatili pa dito, pero sa kanyang sarili na ang kapalaran daw at ang kasawian ay magkaugnay at ang lakas daw ni Liu Shihi's ay napakalaki at napakalawak na nakakakuha lamang ng higit na atensyon mula sa matuwid na sekta. Ang Foundation Establishment Cultivators ay magpapadala upang huntingin sila katulad na lang ng kanyang mga nakaharap noong nakaraan. Habang nag-uusap pa silang tatlo, napatingin naman sila sa kanilang unahan dahil mayroong mga tao na pinapahinto sila sa kanilang kinaroroonan. Ito pala ay ang mga kawal, sabi pa nito na sila daw ay kumilos ng paglabag sa mga utos ng kanilang Shengang sect leader, at dagdag pa ng kawal na ang Wu family daw ay maaring nagtatago ng mga nakaligtas galing sa Wuji sect, kinakailangan daw nila itong imbestigahan. Pinapawisan naman si Wei Hua dahil ang mga tao daw na ito ay mayroong antas na 7th level of Qi refining. Nagsalita naman si Chenlong kay Wei Hua na kahit magtulong-tulong daw silang apat dito, hindi pa rin daw nila kaya ang isa lang sa kanila, at si Chu naman ay tahimik lang na kanyang tinitingnan ang mga kawal sa kanilang harapan. Sa kanya naman isip-isip na masyado daw siyang nag-alala para dito kanina pero hindi niya inaakala na lilito sila dito ngayon, makakatakas daw siya dito ng walang kahirap-hirap, ngunit paano na lang daw itong kanyang mga kapwa na mga disciple na kanyang nakita dito ngayon. Ngunit nabigla naman si Chu at si Wei Hua dahil ang hangal na si Xu Ming ay kanyang itinuro ang ating bida sabay kanyang siniwalat ang totoong pangalan ng ating bida. At agad itong tumakbo ng mabilis upang iwanan ang kanyang mga kasamahan, nainis naman si Wei Hua sa ginawa sa kanila ni Xu Ming dahil pahamak daw ang tao na yun. Napasabi na lang si Chu sa kanyang sarili na hindi pa rin daw siya magiging malupit kahit na sinubukan pa siyang lamangan ni Xu Ming, at agad niyang tinawag ang pansin ng mga kawal sa kanilang harapan. Sabay pinakilala ng ating bida ang kanyang totoong pagkatao sa mga kawal, at kanyang sinabihan ang kanyang senior at junior brother na tumakas na daw sila dito at siya naman ay kanyang harangan ang mga ito upang makatakas sila dito. At wala na nga nagawa ang dalawa kung hindi tumakas na lang sa kalaban at tugon pa ni Wei Hua kay Chu na ang kanya daw mga katwiran ay hindi niya malilimutan. Sumagot naman sa kanya si Chu na huwag daw siyang mag-alinlangan na iwanan siya dahil maaring darating na dito ang pangunahing puwersa ng kanilang kalaban. Magmadali na lang ito upang kanilang puntahan ang kanilang uncle at kanila itong sabihan na lumipat na sila ng ibang lugar. At nagulat naman ang isang kawal dahil pinigilan siya ng isa niyang kasama na huwag na daw itong mag-abala sa paghabol sa dalawa dahil itong kaharap nila ngayon ay parehong tao na si Chu Zuan na nagawang makatakas sa kamay ng kanilang uncle Sun Shi noong nakaraan. Ang ulo daw ng tao na ito ay mas mahalaga pa kumpara sa dalawang yon. Habang pinalibutan na si Chu ng tatlong mga kawal, kampante naman si Chu na hindi siya mapapatay nitong mga ito. At natawa sa kanya ang isang kawal dahil hindi daw niya inaasahan na ang isang demonic cultivators ay sinakripisyo ang sarili para lamang sa iba. Sumagot naman si Chu sa kanya na inuuna daw nilang mga demonic cultivator ang kanilang mga profit na makukuha at hindi din sila madaling patayin at marahil ang pagpapanatili sa kanila na buhay ay magdudulot sa kanya ng mas malaking benepisyo sa hinaharap at bakit hindi naman daw niya sila sasamantalahin habang buhay pa sila. Tugon naman ng isang kawal sa ating bida habang kanya nang pinalabas ang kanyang sandata, na sa mabagal daw na cultivation level ng ating bida ano naman daw ang kanyang mararating sa hinaharap, at isa pa ngayong araw na siya mamamatay. Hindi naman natakot si Chu sa mga banta sa kanya ng kawal at kanya lang itong hinamon habang kanya nang pinalabas ang kanyang blood steel wires. At agad na nga inatake ni Chu ang kawal gamit ang kanyang blood steel wires, madali lang naman ito na depensahan ng kawal gamit ang kanyang espada. Ngunit ang hindi niya inaasahan nasa plano pala yun ng ating bida upang hindi na niya mag-alaw ang kanyang espada dahil inikutan na ito ng blood steel wires ng ating bida, at napamura na lang ito dahil binabalak pa daw siyang linlangin ng ating bida gamit ng pamamaraan na ito, sa tingin daw ba niya matatalo niya siya sa ganito lang na pamamaraan.
At agad na nga niya inutusan ang kanyang dalawang kasama upang salakayin na ang ating bida habang abala pa ito sa pagpigil sa kanya. Hindi naman nabahala ang ating bida bagkus kanya lang ipinalabas ang kanyang low-grade magical tool na ang Corpse Nurturing Tower, upang kanyang tawagin si Xiao Si. At biglang napasigaw ang dalawang kawal dahil mayroong malaking kamay ang nakahawak na sa kanilang mga ulo at ang matindi pa masyado daw itong malakas. Makikita ang isang kawal na masyadong pinapawisan at hindi na siya makagalaw dahil sa higpit ng paghawak sa kanya ni Xiao Si, at kanya na lang nasabi habang kanyang tinitingnan si Xiao Si na hindi daw ito maari paano daw nagkaroon ng ganitong alagad ang ating bida, dahil isa lang naman siyang tao na inabandona ng kanyang mga kasama. At winasak na nga ni Xiao Si ang mga katawan ng dalawang kawal at ito ay napasigaw dahil sa sobrang galit sa mga nakalaban ng kanyang master. Matapos napatay ang dalawang kawal mayabang naman na sinabihan ni Chu ang isang natirang kawal na sa ngayon daw tapos na ang kanyang dalawang kasama siya na naman daw ang kanyang isusunod sa kanila, hindi naman nakasalita ang isang kawal dahil natakot na sa ating bida. At dagdag pa ni Chu sa isang natirang kawal na may halong ngiting demonyo na sana daw hindi siya ma-disappoint sa nilalaman ng kanyang storage bag. At sa kabilang banda sa Wu family sa hiwalay na tirahan makikita sila Chen Long at si Wei Hua at maging ang walang hiya na si Xu Ming na nakarating na sa kanilang uncle. At nagulat ang kanilang uncle sa kanilang binigay na balita sa kanya. At kanya silang sinabihan na kung totoo daw ba na kanilang iniwan si Chu Zuan habang nilabanan ang mga kalaban, at dagdag pa niya na kahit sila daw ay isang demonic cultivator galing sa isang sect na nawasak na ngayon, sila pa rin daw ay magkasama. At isa pa si Chu Zuan daw ay ang dati nilang top inner disciple malaki pa rin daw ang kanyang tulong para sa kanila. Ang lalaki pala na ito ay ang elder ng Wuji sect na si Liu Zhenshong. Nagsalita naman ang walang hiya na si Xu Ming na ang disciple daw na yun ang dahilan kung bakit nagkaganito ang kanilang sitwasyon ngayon. Kapag kanila pa daw tulungan ang tao na yun baka tuluyan na silang maubos ng mga kalaban, napaisip naman si Liu Zhenshong at kanyang sinabihan ang lahat na wala daw silang panahon para pag-isipan ang ganitong bagay dahil sa ngayon mayroon siyang nararamdaman na malakas na aura ng isang foundation establishment cultivator, sa tingin daw niya malapit na lang siya dito sa kanilang kinaroroonan. Sigaw naman ng mga disciple na lalaban daw sila sa tabi ng kanilang uncle master sama-sama daw silang lalaban sa kanilang mga kalaban. Hindi naman sumang-ayon si Liu Zhenshong sa kanilang nga sinabi at kanyang hinawakan ang balikat ni Wei Hua dahil ang kanila daw kasalukuyan na cultivation level ngayon ay hindi pa rin sapat. At sila daw ang pag-asa ng kanilang sect sa muling pagbangon, ang kanila daw kaligtasan ang importante sa ngayon, siya na lang ang bahala dito upang harapin ang mga kalaban, at dagdag pa niya na makinig daw sila sa kanyang mga utos kailangan daw nilang umatras ngayon at magkita-kita na lang sila doon sa White Mang Mountain. Agad naman sumang-ayon sa kanya ang mga disciples ng Wuji sect. At nang papaalis na ang mga disciple ng Wuji sect bigla naman dumating ang isang mayabang na matanda at kanyang tinawag ang pangalan ni Liu Zhenshong dahil nandito lang daw pala ito nagtatago, si Liu Zhenshong naman ay tahimik lang na kanyang hinihintay ang matanda na papasugod na sa kanya. At habang naghahanda ng isang teknik ang matanda, kanyang sinabihan si Liu Zhenshong na kung sa tingin daw ba niya na ang kanyang pinuprotektahan na mga demonyo ay mangingitlog pa sa hinaharap at huwag na daw itong mag-alala dahil ang lahat niyang mga tauhan ay binabantayan na ang buong Qinghe City kaya wala nang matatakasan ang kanilang mga disciple na mga demonyo. At makikita naman na tuloy-tuloy lang ang pagtakbo ng mga disciple ng Wuji sect upang makatakas sa lugar. At nagsaad ang isang disciple na kung ano na ba daw ang kanilang gagawin saan daw silang lugar tatakbo dito ngayon. Tumugon naman sa kanila si Wei Hua na sundin lang daw nila ang payo sa kanila ng senior master disciple na ang sa tingin nila na ligtas na lugar yun pa ang mas mapanganib na kanilang dadaanan, babalik daw sila doon sa Taiping Square, dahil ang kanilang mga kalaban ay hindi nila aakalain na babalik sila doon, kung kaya sa tingin niya walang bantay doon. Nagsalita naman ang mayabang na si Xu Ming na kukunin daw niya ang pagkakataon na ito upang kolektahin ang pagmamay-ari ni Chu Zuan. Nainis naman si Chen Long nang kanyang narinig ang pinagsasabi ng walang hiya na si Xu Ming. At bigla naman napahinto si Wei Hua at ang iba pa nang nakarating na sila kung saan nila iniwan kanina ang ating bida. At ito ay gulat na gulat sa kanilang mga nakita, dahil pala nakita nila ang mga nakalaban ng ating bida kanina ay mga nakahandusay na at wala ng buhay. Nasabi na lang ni Wei Hua na ang ganitong pamamaraan daw sa pagpatay ay sa tingin niya ang may gawa nito ay ang mga cultivators ng Shenli sect. Nagsaad naman ang iba pang disciple na mayroon pa daw ibang mga kalaban dito sa Qinghe City kaya hindi pa sila tapos sa panganib.
Nagsalita naman sa kanila si Chen-long na baka ang kanya daw senior brother Chu ang may gawa nitong pagpatay sa mga cultivators. Sumagot naman sa kanya si Shuming na kung nagpapatawa daw ba ito. Ang sitwasyon daw sa mga bangkay na ito ay sa tingin niya pinatay lang ito ng walang kahirap-hirap ng kanilang nakalaban at sa tingin din niya umabot na sa 8th level of chi refining ang may gawa nito. Paano daw niya nasabi na si Chu Zuan ang may gawa nito? Nagsaad naman sa kanilang lahat si Wei Hua na huwag na daw nilang alalahanin ang ganitong usapin. Tutal ngayon nalaman nila na ang mga kalaban na nakabantay dito ay namatay at hindi umalis sa lugar. Ligtas na daw silang dumaan dito sa lugar. At magmadali na daw silang lahat upang makaalis na dito. At dako naman tayo sa near Taipang Mountain. Dito makikita nga nakarating na ang lahat ng mga disciples ng Wuji sect. At nagsalita sa kanilang lahat si Chen-long na ang kanila daw uncle master ay dumating na. At makikita si Liu Zhenxiong na kanyang iniinda ang kanyang pinsala sa pakikipaglaban sa matanda kanina. At sigaw pa ng iilan na tawagin daw nila ang kanilang healer upang gamutin ang kanilang uncle master. Tumanggi naman si Liu Zhenxiong na gamutin siya dahil hindi naman daw siya nagkaroon ng malaking pinsala sa kasagsagan ng kanyang pagtakas. Ngunit ang buong Qinghe City daw ay pinapalibutan na ng kanilang mga kalaban galing sa Shenli sect, pero natutuwa daw siya sa kanila dahil nakatakas silang lahat ng ni isa wala man lang namatay sa kanila. Ito ay isang kahanga-hanga. Sabi naman ni Wei Hua sa kanyang master habang nagbibigay ng paggalang na nagpapasalamat daw sila sa proteksyon ng isang sekte dahil matagumpay sila nga nakatakas. Ang tatlong Shenli sect disciple ay totoong nakabantay sa lugar at kanilang pinatay ang iilang mga kalaban. Nagulat naman ang kanyang master sa kanyang nalaman na kung ano daw ba talaga ang nangyari, dahil hindi naman daw niya inaasahan na mayroong tutulong sa kanila na isang expert. At sabay tinanong ni Liu Zhenxiong kung nasaan na daw si Chu Zuan. Sumagot naman sa kanya si Wei Hua na ang disciple daw na yun ay hindi nila alam kung ano na ang nangyari sa kanya. Tumingin-tingin daw sila sa kasagsagan ng kanilang pagtakas hindi talaga nila nakita si Chu Zuan. Nagsalita naman ang walang hiya na si Shuming na ang tao daw na yun ay nasa antas lamang ng 4th level of chi refining. Ang pagharap daw sa tatlong mga expert ay hindi na nakapagtataka na namatay na yung tao na yun. Nagalit naman si Chen-long sa pinagsasabi ni Shuming dahil kasalanan daw niya itong lahat. Kahit na ang kanyang senior brother ay namatay na, kampante pa itong magsalita ng masama patungkol sa kanya. Sabi naman sa kanilang lahat ni Liu Zhenxiong na kanya daw naalala si Chu Zuan na yun daw pala ang rank 10th sa inner sect disciple ng 4 na taon, kahit na ang kanyang kakayahan ay isa lamang ordinaryo, ngunit siya ay napakatalino, sana mali lang ang kanilang pag-aakala na namatay na siya. At tinawag ni Liu Zhenxiong ang pangalan ni Wei Hua dahil kapag humupa na daw ang kanilang sitwasyon ngayon mang-alap daw ito ng mga impormasyon patungkol kay Chu Zuan, at kung kanya siyang mahanap dalhin daw niya siya sa kanya dito upang pasalihin sa kanilang grupo, dahil mas maganda na may mga katulong sila katulad ni Chu Zuan. At sa kasalukuyan sa parehong oras makikita si Chu na masaya sa mga nangyari sa kanya ngayong araw, dahil mas lalo pa daw gumaganda ang kanyang buhay ngayon, at nakakuha pa daw siya ngayong araw ng 800 low-grade spirit stones at 2 mid-grade spirit stones, at itong spirit gathering formation at maze formation ay angkop upang gumawa ng isang tirahan dito sa kuweba. At ang mas nakakagulat dahil nakakuha din siya sa pagmamay-ari ng kanyang nakalaban kanina ng isang 10,000 soul banner, ito ay ang kilalang kayamanan ng isang evil sect, at masyado itong masama sa karma ng isang tao. Itong mid-grade 10,000 soul banner ay kinakailangan ng pagpatay na hindi mabilang na mga tao at ang pagkuha sa kanilang mga kaluluwa upang i-refine, at ang mga matuwid na mga cultivator galing sa Shenli sect ay talagang sakim sa kapangyarihan ng kayamanan na ito dahil talagang lihim pa nila itong itinago at kanilang ni-refine sa dilim. Gayunpaman perpekto ito sa kanya upang kanyang gamitin doon sa zombie na mundo dahil sa mundo na iyon ay maraming mga zombie na kanyang pagkukunan ng mga kaluluwa. At kapag ang 10,000 soul banner ay kanya nang nakumpleto na ma-refine, ang 10 milyon na mga multo ay babangon na para bang isang alon, ito daw ay kanyang magiging pinaka-makapangyarihan na kanyang trump card. Ang mga bagay daw na kanyang kinakailangan ay kanya nang natipon lahat, at ang blood mirror ay ganap ng napuno, kaya oras na daw upang siya ay bumalik sa zombie na mundo. At agad na nga ginamit ni Chu ang blood mirror upang makabalik na siya sa zombie na mundo at doon magpapalakas ng kanyang cultivation. At sa ilang sandali makikita si Chu na matagumpay nang nakabalik sa loob ng mall sa zombie na mundo. At habang siya ay tumingin-tingin sa kanyang paligid kanya na lang nasabi na kinakailangan daw niyang kalkulahin ang oras, hindi daw dapat umabot ng 2 buwan simula nung siya ay umalis dito, pero ang kanyang pinagtataka bakit na daw naging ganito ang kanyang lugar ngayon.
At napasigaw na lang sa inis si Chu dahil ang kanyang mga bangkay at ang mga dugo na kanyang inipon dito sa lugar simula nang siya ay umalis ay nagsikalat na sa buong paligid. At ang mas lalong ikinagalit ni Chu dahil ang kanyang mga pagkain na mga noodles ay sinunog, sino daw ba kaya ang may gawa nito? Hindi daw sila pumunta dito upang magnakaw ng mga gamit, bagkus nagpunta lang daw sila dito upang magsunog ng walang dahilan. At agad na nga pinalabas ni Chu ang kanyang bangkay na sundalo na si Xiaoxi at kanya itong inutusan na hanapin daw niya kung sino ang tao na may gawa nito sa kanyang lugar. Agad naman sumang-ayon si Xiaoxi sa utos sa kanya ng kanyang master. At sa labas ng mall makikita ang babae at lalaki na nagmamakaawa sa isang lalaki na kabilang sa Ling Quan Gang na huwag daw niya silang patayin. Dahil wala daw talaga silang nakita na lumabas at pumasok sa loob ng mall. Nagsalita naman sa kanila ang lalaki na kabilang sa Ling Quan Gang na dahil wala daw talaga silang nakita na anuman na mga kahinahinalang mga tao sa mall. Ano daw kaya ang kanyang dapat na gawin upang kanya pa silang buhayin? At nakapagdesisyon na nga ang lalaki na kanya na lang pagsamantalahan itong katawan ng babae bilang kabayaran sa kanilang kasalanan sa kanila. Sumisigaw naman ang babae na nagmamakaawa sa kanya na huwag daw niya itong gawin sa kanya. At habang akma na sanang gahasain ng kabilang sa Ling Quan Gang ang babae, wala naman siyang kaalam-alam na mayroon palang isang nilalang ang nakatayo sa kanyang likod. Sa ilang sandali bigla na lang napatigil ang lalaki dahil mayroon siyang nararamdaman na hindi tama sa kanyang likod. Ito pala ay si Xiaoxi nga nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang tinitingnan ng dati niyang kasamahan sa Ling Quan Gang. At nang paglingon ng lalaki sa kanyang likod na panganganalang ito at pinapawisan sa kanyang nasaksihan, at habang natulala pa rin ang lalaki sa harapan ni Xiaoxi, ang dalawa naman ay mabilis na tumakbo dahil bigla na lang daw lumitaw ang isang high-level na zombie sa kanilang lugar. Nagmamakaawa naman ang lalaki sa harapan ni Xiaoxi na huwag daw niya siyang patayin, ngunit nang kanyang nakita ng malinaw ang mukha ni Xiaoxi, kanya siyang nakilala dahil ang high-level pala na zombie sa kanyang harapan ngayon ay si Tang Ho. Sa hindi pala nakakaalam ang dati pala na pangalan ni Xiaoxi nung hindi pa siya naging sundalo ng ating bida ay si Tang Ho. Medyo nagkabaliktad lang ang pagbigay natin ng kanilang pangalan noong huling chapter dahil ang gulo ng translation. At agad na nga hinawakan ni Xiaoxi ang damit ng lalaki, sabay kanya itong kinarga sa kanyang balikat upang kanyang dalhin sa kanyang master. Nagsalita naman ng lalaki kay Xiaoxi na kung saan daw ba ito pupunta. Hindi naman nakinig si Xiaoxi sa kanya at mabilis lang itong tumakbo upang makabalik sa loob ng mall. At nang nakarating na si Xiaoxi kung saan ang ating bida agad naman itong nagbigay ng paggalang sa kanyang master, natuwa naman ang ating bida kay Xiaoxi dahil madali lang daw niyang nahanap kung sino ang tao na may kagagawan sa pagsunog ng kanyang mga inipon na bangkay at pati na rin ang kanyang mga pagkain. At agad na hinimas-himas ng ating bida ang ulo ni Xiaoxi na para bang isang aso. Sinigawan naman ng lalaki ang ating bida na kung sino daw ba ito, bakit daw ba niya kinokontrol ang kanyang brother. Nabigla naman ang ating bida sa mga sinabi sa kanya ng lalaki, at kanya itong sinabihan na ano naman daw ang kanyang pakialam kung kanya itong kinokontrol, at isa pa kilala daw pala niya itong kanyang alaga na si Xiaoxi, sa palagay daw niya silang dalawa ay magkasama sa isang gang, at tanong pa ni Chu sa kanya na ang kanya daw bang mga tao ang sumunog sa kanyang lugar. Hindi naman tinanggi ng lalaki sa ating bida habang takot na isa din siya sa may kagagawan sa pagsunog dito sa lugar. Sinabi naman sa kanya ng ating bida na mayroong halong pananakot na hindi pa daw siya nagdudulot sa lugar na ito ng gulo. Pero sa halip pinuproblema na siya ng iba, at upang makapag-cultivate siya ng mapayapa sa mundo na ito, kinakailangan niya muna na linisin itong mga maliliit na mga aso na ito. At nagtataka daw siya kung ilan na mga materyales na mga bangkay upang kanyang i-refine ang mabibigay niya sa kanya. Nagtanong naman sa ating bida ang lalaki na kung ano daw ba ang ibig sabihin ng pag-refine. Nanlilisik naman ang mga mata ng ating bida na kanyang ginamitan ng kanyang teknik ang lalaki upang kanyang sabihin ang lahat ng mga impormasyon na alam nito. Dahil hindi na daw niya kailangan na magmadali sa pagkuha ng kanyang pwede na i-refine, sabay kanya itong tinanong na kung ilan daw ba sila lahat sa kanilang gang. Agad naman pinakilala ng lalaki ang kanyang pagkakilanlan sa ating bida habang napas sa ilalim na ito sa teknik. Ayon pa niya na siya daw ay si Wang Bao ang subordinate ni Zhao Hong na kayang pasunurin ang mga spirit dog, iyon daw ay ang kanyang boss, at ang kanilang base ay doon sa Grand Hotel, at dagdag pa niya na noong pumunta daw sila dito sa mall upang hanapin ang kanyang brother nakita ng kanyang boss ang karumal-dumal na mga kaganapan dito sa loob. Kung kaya agad siyang nag-utos sa kanya na kanila daw sunugin ang lahat na kanilang makikitang bagay dito sa mall. Nagtanong naman ang ating bida kay Wang Bao na kung gaano daw ba kalakas si Zhao Hong.
Sabi naman ni Wang Bao na ang kanya daw boss ay isang level 5 na transcendent, siya ay nag-tamed ng 3 spirit dog, ang bawat isa na kanyang spirit dog ay mayroong haba ng 1 metro at yun ay masyadong marahas, mas malakas din sila sa pisikal kumpara sa isang tao, at kaya din nilang makipagsabayan sa isang high-level na zombie, sabay napaubo ng malakas si Wang Bao dahil biglang nawala ng bisa ang teknik na ginamit sa kanya ni Chu. Nasabi na lang ng ating bida na itong kanya daw ginamit na teknik sa tao na ito ay malapit nang mawala, sabay sinabihan ni Chu si Wang Bao na hayaan daw muna siya na magtanong pa sa kanya ng huling beses, tanong pa sa kanya ni Chu na kung hindi lang daw ba ito ang kanyang unang beses na magsunog ng bagay-bagay at pumatay ng mga tao. Tumugon naman sa ating bida si Wang Bao habang napas sa ilalim pa rin ito sa teknik na ang pagpatay daw at pagsunog ng mga bagay ay isa na lang pangkaraniwan na kanyang gawain, dahil ang pagpatay ng mga tao ay nakapagbibigay sa kanya ng labis na tuwa. At pinawalang bisa na nga ng ating bida ang kanyang ginamit na teknik kay Wang Bao, sabay kanya itong sinabihan na sa ganoon daw na kaso, hindi na daw niya kailangan na kanyang tanggihan ang kanyang kahusayan para kanyang gamitin na isang bangkay na materyales. Naguguluhan naman si Wang Bao sa sinabi sa kanya ng ating bida. At sigaw sabi pa niya habang takot na kung ano na daw ba ang kanyang gagawin sa kanya, agad lang naman siyang inangat ni Xiao Si upang kanila na itong i-refine, habang ang ating bida naman ay kanyang nilagyan ng mga materyales ang kanyang item sa pag-refine upang masimula na ang pag-refine kay Wang Bao. At sa ilang sandali puwersahan na nga na nilunod ni Xiao Si Wang Bao sa item na pang-refine ng ating bida, sa isip-isip naman ni Chu habang nire-refine na si Wang Bao, na ang mundo daw na ito ay masyadong nakakaaliw dahil mayroon din pala itong transcendent spirit dog at isang high-level na zombie, ngunit ang isang katulad niya na isang chi-refine ng cultivator ay mas malakas pa rin na nilalang sa mundo na ito, ngunit hindi pa rin sila basta-basta. At kinakailangan pa daw niyang mang-alap ng mga impormasyon bago siya magpatuloy na mangolekta ng mga zombie na materyales, kung tutuusin ang kanyang enerhiya ngayon ay kaya lang i-refine ang isang tao. Gayunpaman, ang kanyang mga yinabangkay ay masyadong malakas ngunit kulang sa katalinuhan, at kapag siya ay gagamit ng mga pangkat na mga taong normal upang kanyang gawin na alagad ang resulta nito ay mas maganda, dahil ang pagpapanatili ng gang na pinamumunuan ng spirit dog ay maaring kapakipakinabang sa kanya kumpara kanya silang patayin. At makikita na nga na natapos na ang pag-refine kay Wang Bao, at dahan-dahan itong umahan sa item na pang-refine ng ating bida, sabay sumigaw siya ng malakas. Sa ngayon si Wang Bao ay isa ng middle radiant na corpse na isang level 3 na sundalo, ang kanyang innate spell ay isang silent walk na fire horn. Natuwa naman si Chu sa kanyang nasaksihan sa kanyang bagong sundalo, dahil hindi na daw ito masama na isang middle grade na mayroong 2 innate spells, ito daw ay maganda upang gawin na isang assassin, simula daw ngayon ang kanya ng pangalan ay si Xiao Bao, sila daw dalawa ni Xiao Si ay perpektong kupunan. At nang narinig ng dalawa na silang dalawa ay isang perpekto na kupunan, agad na nainis si Xiao Si at si Xiao Bao naman ay naguguluhan. Sabay silang dalawa ay lumapit sa ating bida na parabang isang aso at pusa, napahawak na lang sa kanyang ulo si Chu, dahil ang dalawa daw na ito ay nakikipagkumpitensya sa isa't isa. At ngayon daw ay oras na upang maghanap siya ng isang taong makakapag-settle sa mga puntos nitong dalawa na ito, sabay kanyang sinabihan ang dalawa na magsaya daw sila, dahil panahon na daw para umalis sila at maglaro. At makikita na nga ang dalawang sundalo ng ating bida na tuwang-tuwa at kanilang pinupuri ang kanilang dakilang master dahil aalis sila upang maglaro. At dako naman tayo sa Grand Hotel entrance, makikita ang tatlo na kabilang sa Ling Quan Gang na masaya habang naglalaro ng mahjong. At habang abala sila sa paglalaro, bigla namang nagkaroon ng malaking pagsabog sa kanilang harapan, nagulat naman ang dalawang kabilang sa Ling Quan Gang kung ano daw ba ang mga nangyari, sino daw ba ang may gawa ng malaking pagsabog. Makikita naman ang ating bida na nakangiti na kanyang sinabihan ang mga miyembro ng Ling Quan Gang na siya lang naman daw ang may gawa sa malaking pagsabog dito sa lugar, at tawagin na lang daw nila siya simula ngayon na ang kanilang bagong leader. Natawa naman ang isang lalaki sa sinabi sa kanila ng ating bida dahil nakakatawa daw ang kanyang sinabi, nangangarap daw ba ito na maging kanilang boss, sabay kanyang binato ng bote ang ating bida, ngunit madali lang naman naharang ni Xiao Si ang binato na bote ng isang lalaki sa ating bida. Gulat naman ang mga kabilang sa gang habang pinapawisan dahil kasama daw ng tao sa kanilang harapan ngayon ang isang high-level na isang zombie. Nasabi na lang ng ating bida sa mga pinakita na asal sa kanya ng mga miyembro ng gang na itong mga tanga daw na ito ay pag-aaksaya lang ng kanyang mga resources kapag kanya pa itong iiwan na buhay, sabay inutusan ng ating bida si Xiao Bao na siya na daw ang bahala sa mga tao na ito.
At agad na nga tumalon si Xiao Bao ng mataas upang kanya nang turuan ng leksyon ang mga lalaki na kabilang sa gang. Nagulat naman ang dalawang lalaki nang kanilang nakita na masyadong mataas ang tinalon ni Xiao Bao papunta sa kanila, at wala nang sinayang na oras si Xiao Bao at agad niyang inatake ang isang lalaki na kabilang sa Ling Quan gang. At makikita na madali lang hinati ni Xiao Bao ang isang braso nito gamit lang ang kanyang bibig. Saad pa ni Chu sa dalawa pang natira na kung ayaw daw nilang mamatay katulad ng kanyang isang kasama, sabihan daw nila si Zhao Hong na puntahan niya siya dito ngayon mismo. Nagmamakaawa naman ang dalawang lalaki habang hawak-hawak na ito ni Xiao Bao na huwag daw niya silang patayin, kanila daw sasabihan ng kanilang boss na pumunta dito sa lugar. Sa ilang sandali makikita ang maraming mga tao na dumating na sa lugar, at bawat isa sa kanila ay mayroong dala na kani-kanilang mga sandata upang kanilang turuan ng leksyon ang ating bida. At mayabang na sinabihan ni Zhao Hong ang ating bida na kung bakit daw ba niya siya gustong makita, naghahanap na ba daw ito ng kanyang kamatayan. Nanlaki naman ang mga mata ni Chu dahil ito daw pala ang tao na ito ang sinasabi nila na isang transcendent. Ang tao daw na ito ay talagang mayroong maraming enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan, bagaman ito ay mahina kumpara sa isang spiritual na enerhiya, pero naiiba pa rin siya sa isang ordinaryo na tao. Kapag kanya daw itong ma-refine bilang kanyang sundalo na bangkay, natitiyak niya na itong nilalang na ito ay masyadong malakas. Naguguluhan naman si Zhao Hong kung bakit hindi nagsalita sa kanya ang ating bida, sabay kanya itong tinanong kung sino daw ba ito. Sabi naman sa kanya ng ating bida na ang mall daw ay kanyang teritoryo, ngunit kanya daw itong sinunog, dahil doon pumunta siya dito upang maningil sa kanya. Sa isip-isip naman ni Zhao Hong na inilagay daw ba ng tao na ito ang mga bangkay sa mall upang kanyang pag-eksperimentuhan, siya daw ba ay isa ding transcendent katulad niya? Sa tingin daw niya parang nakakatakot ang tao na ito kumpara sa iba. Dahil kaya niyang kontrolin ng isang high-level na isang zombie, hindi pa daw niya narinig ang ganitong kakayahan. Nagsalita naman si Zhao Hong sa ating bida na mayroon lang daw silang hindi pagkakaintindihan, hayaan na lang daw niya na kanyang utusan ang kanyang mga tauhan na maghanda ng panibagong shopping mall para sa kanya. Sumagot naman sa kanya ang ating bida na kanya daw narinig na itong buong Donghu City ay hawak niya sa kanyang mga kamay, at ang isa lang na shopping mall ay hindi sapat na kabayaran. Nagsalita naman si Zhao Hong habang naiinis na kung ano naman daw ang kanyang gusto, at pinapayo daw niya sa kanya na maging matalino at umatras na lang agad, dahil sila na mga spirit dog gang ay hindi siya tatanggapin magpakailanman. Tumugon naman sa kanya ang ating bida na kung paano na lang daw kaya na kanya na lang kukunin ang kanyang buong gang. Mas lalo naman nainis si Zhao Hong sa mga sinabi ng ating bida sa kanya, dahil hindi daw ito tumatanggap ng isa lang na salita. At agad na nga inutusan ni Zhao Hong ang kanyang tatlong alaga na kainin daw nila ng buhay ang mapangahas na tao sa kanilang harapan ngayon. Hindi naman nabahala ang ating bida sa ginawang aksyon sa kanya ni Zhao Hong bagkus kanya lang itong tinawanan, at makikita sa paligid ng ating bida na kanyang binalutan ng gintong barrier na tinatawag na Golden Light Incantation, habang papasugod sa kanya ang tatlong alaga ni Zhao Hong. At nang pagkagat ng isang alaga ni Zhao Hong sa ginawang barrier ng ating bida ay nagkadurog-durog ang ngipin nito dahil masyadong matigas ang barrier ng ating bida. Ngunit hindi pa rin ito nadala sa nangyari sa kanyang mga ngipin kahit masyadong matigas ang barrier ng ating bida at kanya pa rin itong sinalakay. Nainis naman si Xiao Si sa mga malaking aso sa kanyang harapan at gusto na niya itong patayin, habang si Chu naman ay kampante lang na para bang walang kaganapan sa kanyang paligid. Nagulat naman si Zhao Hong sa nangyari sa kanyang isang alaga at hindi makapaniwala dahil bigla na lang itong nawalan ng malay kahit wala pang ginawa sa kanila ang tao na nasa kanyang harapan. At mas lalo itong nagulat at pinapawisan dahil bigla na lang lumitaw sa kanyang likod si Xiao Bao na nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa kanya. At nang tamaan na sana ito ng atake ni Xiao Bao agad naman niyang ginamit pang depensa ang walang buhay na katawan ng kanyang isang alaga upang hindi siya matamaan ng malakas na atake ng isang high-level na zombie. Nainis naman si Xiao Si at si Xiao Bao dahil hindi pa nila napatay itong kalaban ng kanilang master. At makikita si Zhao Hong nga natulala, habang ang kanya naman mga tauhan ay kanilang tinanong si Zhao Hong na kung ayos lang daw ba ito. Napapaisip naman si Zhao Hong na ito daw pala ang high-level na dalawang zombie na kasama ng tao na nasa kanyang harapan ngayon ay si Wang Bao at ang matagal na nilang hinahanap na si Tang Hu. Ano daw ba talaga ang nangyari sa kanila? At ngayon kaya na din nilang patayin ang kanyang spirit dog ng isa lang na atake, hindi daw ito isang normal na high-level na zombie. Agad naman inutusan ni Zhao Hong ang kanyang dalawang alaga na protektahan daw nila siya.
Sabi naman sa kanya ng ating bida na ginagamit daw ba niya ang kanyang mga alagang aso upang ipangdepensa sa mga umaatake sa kanya. At dagdag pa ni Chu kay Zhao Hong na kahit daw ang kanyang alagang hayop ay alam ang pagbigay ng paggalang sa kanya, o baka gagamitin lang daw niya ito upang pangtakas sa kanya, ano na lang daw kaya na maging kanya na lang siyang subordinate. Inis naman na sinabihan ni Zhao Hong ang ating bida na huwag daw itong magsaya ng maaga, dahil walang pwede na kumuha ng kanyang spirit dog at ang kanyang buong gang. Sabay kanyang nilabas ang kanyang huling alas na ang kanyang tinatagong sandata na ang kanyang baril, sigaw sabi pa niya sa ating bida na mamamatay na daw ito. At pinaputok na nga ni Zhao Hong ang kanyang baril ng ilang beses upang patamaan ang ating bida, si Xiao Xi naman ay mabilis tumakbo upang kanyang harangan ang mga bala na tatama na sa kanyang master, habang ang ating bida naman ay hindi man lang nabahala sa mga bala ng baril na tatama na sa kanya at kanya lang itong tinitingnan na malapit ng tatama sa kanya. At ginamit na nga ng ating bida ang kanyang blood steel wire upang harangan ang mga bala na tatama na sa kanya. Nagulat naman si Zhao Hong sa mga abilidad ng ating bida dahil ni isa na mga bala ng kanyang baril ay wala man lang tumama sa kanya bagkus kanya lang itong ipinabalik sa kanila. Sabi pa ng ating bida sa kanya na kung ito na ba daw ang kanyang huling alas upang matalo niya siya, umaasa pa naman daw sana siya na mayroon pa siyang ibang mga bagay na ipapakita sa kanya. Dahil sa mga nasaksihan ni Zhao Hong na pwede na gawin ng ating bida sa kanila ay kanya na lang nabitawan ang kanyang baril dahil batid niya na wala talaga siyang kalaban laban sa tao nga kanyang nakalaban ngayon. At sabay itong lumuhad sa harapan ng ating bida, dahil ang kanyang spirit wolf gang daw simula ngayon ay pagmamay-ari na ng ating bida, patawarin daw niya siya sana sa kanyang mga nagawa at huwag daw niya siyang patayin. Sabi naman sa kanya ng ating bida na ang kanya daw gang ay malaking tulong sa kanya, kung kaya kukunin na daw niya ito sa kanyang mga kamay simula ngayon, at isa pa kanya daw gagamitin ang kanyang katawan. Natakot naman si Zhao Hong sa sinabi sa kanya ng ating bida dahil ano daw ba ang ibig niyang sabihin na kanyang gagamitin ang kanyang katawan. Namumula naman ang mukha ni Zhao Hong dahil inaakala niya na ang gusto lang daw pala ng ating bida na kanyang tikman ang kanyang katawan, hindi daw niya inaasahan na lalaki pala ang gusto ng ating bida. Nainis naman ang ating bida sa pinagsasabi sa kanya ni Zhao Hong dahil may sayad daw ba ito? Ano daw ba ang nasa kanyang isip? At isa pa ayaw niya sa mga lalaki. At agad na inutusan ng ating bida si Xiao Bao na kanyang talian ang lalaki na ito, at kanya din sinabihan si Xiao Xi na itong dalawang aso daw ay kanya din iiwan sa kanya. Samantalang makikita naman ang mga kabilang sa gang ay nakaluhod sa harapan ng ating bida at kanila itong tinawag na ang kanilang bagong master. Sabi pa sa kanila ng ating bida na ipaghanda daw nila siya ng isang maayos na silid, upang makapagpahinga na siya ng maayos. 10 taon na ang nakalipas ang mga spiritual energy ay sumabog sa itaas ng asul na bituin. Ang lahat nga nabubuhay sa mundo ay naligo ng makapal na spiritual na mga enerhiya at ito ay nagdulot upang magkaroon sila ng kakaibang kapangyarihan. Ang karamihan sa kanila ay hindi nila kinaya ang lakas ng puwersa na dumadaloy sa kanilang buong katawan. Ang kanilang mga gene ay gumuho at ang kanilang mga katawan ay nag-mutate, na nagiging mga halimaw na uhaw sa dugo. Sa hindi katagalan sila ay naging isang zombie na pag-alagala sa lansangan upang maghanap ng sariwang dugo at laman na kanilang makakain. Ang maliit na bilang ng mga tao na nagawang makaligtas ay nagtataglay ng mga pambihirang mga talento, na tinatawag na kapangyarihan ng mga transcendent. Ang mga transcendent ay inuri mula sa unang antas hanggang sa 9 na antas at nakabatay sa kanilang numero ang kanilang spiritual core na kanilang tinataglay. At sinabi din ni Zhao Hong sa ating bida na itong kanila daw city ngayon na ang Donghu City ay isa sa pinakamaliit na city sa buong Lijiang Province, sila daw ay nasa ilalim ng autoridad ng Yanhan Empire, sila ay mayroon lang 2 major faction, ito daw ay ang kanyang Spirit Dog Gang at ang isa ay ang Black Blade Security Company. At sinabi din niya sa ating bida na iyon lang daw ang lahat at magtanong lang daw ito sa kanya kung mayroon pa itong gustong malaman mula sa kanya. Kahit ano daw ang kinakailangan ng ating bida ay kaya niyang ibigay sa kanya. Agad naman lumingon si Chu sa kinaroonan ni Zhao Hong sabay kanyang inutusan si Xiao Bao na kunin daw niya itong tao na ito at dalhin doon sa medicinal bath. Nagulat naman si Zhao Hong sa kanyang narinig dahil ano daw ba ang medicinal bath? Sa isip-isip naman ni Chu na sa mga oras daw na ito ang pagproseso ng kanyang corpse refining ay gumagamit ng pinakamahusay na medicinal solution. At nakaya din niyang mapamahalaan ang pagkolekta ng mga sangkap para dito, at ang pagbabad daw sa kanya ng ilang araw ay dapat na magpapalabas sa kanyang pisikal na potensyal,
Habang siya daw ay kasalukuyan na ni-refine, ang oras daw na iyon ay kanyang gagamitin upang mag-set up ng blood transformation array para sa pagsakripisyo ng mga dugo ng mga zombie, at sinabi din niya na itong mga pagkain daw sa modernong mundo ay masyadong masarap. Sa ilang sandali maririnig sa gitna ng mga gusali ang malakas na ingay na paparating, ito pala ay ang ating bida na lumilipad sakay-sakay sa kanyang malaking espada, at kanyang naisip na ang mga spiritual stones daw ay kaya lamang suportahan ang blood battle array sa kalahati lang na oras. Kailangan daw niyang maghanap ngayon ng lugar na mayroong maraming bilang na mga zombie upang kanyang magawang matipon. Ngunit napatigil naman siya sa kanyang paglipad dahil mayroon siyang nakita na mga tao nga na trap sa itaas ng building dahil napapalibutan na sila ng maraming bilang na mga zombie. At dito makikita ang dalawang bantay ng matanda na pilit nilang pinipigilan ang mga zombie sa tapat ng pinto upang hindi sila magawang mapatay nito. Sinabi naman ng matanda sa kanyang dalawang bantay na itong 3 yunye daw na core na kanilang dala ngayon ay nakuha sa halaga ng maraming buhay ng mga tao kung kaya hindi ito pwede na mawala sa kanila. Dinagdag pa niya na kunin na daw nila ito at iwanan na nila siya dito. Hindi naman sumang-ayon ang kanyang dalawang bantay sa kanyang mga utos sa kanila dahil siya daw ang Linjiang Province Science Chief, ang kanya daw buhay ay mas importante pa sa kanila. At huwag na daw itong mag-alala dahil nagpadala na siya ng signal upang i-rescue sila dito ng Black Security Company at kunin sila dito. Sinabi naman ng matanda sa kanila na ang mundo daw ay nagbago na kung kaya maliit na lang daw ang pagkakataon na sila ay ma-rescue dito. Sa ilang sandali hindi na kinaya ng dalawang bantay ng matanda na kanilang pigilan ang pintuan sa maraming bilang na mga zombie at kanila na lang itong nabitawan. Dahil sa pagbukas ng pinto ay agad na sumalakay sa kanila ang maraming mga zombie upang gawin nila sila na pagkain. Wala na silang nagawang tatlo at napasigaw na lang dahil batid nila na dito na sila mamamatay. Ngunit sa hindi nila inaasahan bigla na lang lumitaw sa kanilang harapan ang malaking espada ng ating bida, at nang akma na sanang kagatin ng isang zombie ang katawan ng isang lalaki ay bigla na lang mayroong liwanag ang tumama sa katawan ng isang zombie. At dito sumambulat sa kanilang harapan na sabay-sabay na inatake ng ating bida ang mga maraming bilang na mga zombie. Hindi naman makapaniwala ang dalawang lalaki dahil sa isang iglap lang ay naubos ang mga maraming bilang na mga zombie na humahabol sa kanila. At makikita din dito ang ating bida na kanya lang tinawanan ang mga zombie habang isa-isa niya itong pinagpapatay. Matapos maubos ng ating bida ang mga zombie sa itaas ng building agad naman nagpasalamat sa kanya ang tatlo sa pagligtas sa kanilang buhay. Nagtanong naman si Chu sa kanila na kung ano daw ba ang laman ng kanilang dala na case bakit ito hinahabol ng maraming bilang na mga zombie. Sinabi naman ng matanda sa ating bida na ang laman daw ng kanyang bitbit ngayon ay ang level 3 na psionic core na nagmula sa level 3 na zombie. At nang marinig ni Chu ang paliwanag sa kanya ng matanda ay agad niyang ginamit ang kanyang blood wire upang kanya itong kunin sa matanda para kanyang makita. Nagulat naman ang matanda dahil walang alinlangan na kinuha ng ating bida sa kanyang mga kamay ang level 3 na psionic core. Nagmamakaawa naman ang matanda sa ating bida na pakiusap daw huwag niyang kunin sa kanila ang level 3 psionic core, dahil ang buhay daw nilang taga-science research ay nakadepende na lang sa core na yan. Dahil sa pamamagitan daw ng level 3 core sila ay nagbabaka sakali na makagawa sila ng armas upang tapatan ang mga maraming bilang na mga zombie. Hindi naman nakinig si Chu sa paliwanag sa kanya bagkus seryoso lang niyang tinitingnan ang level 3 na core. At kanya na lang nasabi habang tinitingnan niya ang core na ito daw pala ang kanilang tinutukoy, ang core daw na ito ay hindi kahanga-hanga, ang enerhiya daw na nasa loob nito ay hindi pa rin makukumpara sa maliit lang na spiritual stones. Sabay kanya itong hinagis sa matanda dahil hindi daw siya interesado level 3 na core na kanilang sinasabi, habang ang matanda naman ay nagulat dahil hindi man lang nahuhumaling ang ating bida sa pinakamahalagang level 3 psionic na core. Paano daw niya nasabi na wala itong halaga sa kanya? At habang tuwang-tuwa ang matanda na kanyang tinitingnan ng level 3 core, nagsaad naman sa dalawang bantay ng matanda ang ating bida na kung sila daw bang dalawa ay isang level 1 na transcendent. Sumagot naman sa kanya ang isang bantay na tama daw ang ating bida na sila ay isang level 1 na transcendent. Sila daw ay binigyan ng utos upang kanilang protektahan si Professor Zing upang kanilang ibalik sa kanilang province ng ligtas maging ang psionic core. Tinanong naman ni Chu sa kanilang dalawa na kung sila lang daw bang dalawa, wala na daw ba itong ibang kasama. Sinabi naman ng isang bantay na sila lang daw dalawa ang nandito dahil ang taga-Black Security daw ay pansamantalang hindi nila masasamahan si Professor Zing.
At tinanong din sa kanila ng ating bida na kung ano daw ba ang gagawin ng ibang Linjiang Army kapag dumating ang iba dito. Napapaisip naman ng ating bida na kahit daw ang pinakamalakas sa Linjiang Army ay hindi pa rin makukumpara sa Wuji sect sa kanyang nakaraan, sa magulong panahon daw na ito hindi nila alam kung kailan maglaho ang lahat, at hindi din daw niya sinasadya na kaibiganin ang mga ito. Sabay sinabi sa kanila ng ating bida na kung tutulungan daw nila siya sa kanyang mga gagawin ay tinitiyak niya sa kanila ang kanilang kaligtasan dito upang matagumpay silang makaalis dito. Natuwa naman ang isang bantay at ang matanda sa minungkahi sa kanila ng ating bida, kahit ano daw ang kailangan ating bida ay kanilang gagawin. Ngunit sinabi din ng matanda sa ating bida na kapag lalabanan daw ng ating bida ang mga awtoridad ay wala silang magagawa dahil yun ang kanilang bottom line. Sinabi naman sa kanila ng ating bida na ang kanila lang naman daw gagawin ay manatili lang sa itaas ng rooftop at kanilang akitin ang mga maraming bilang na mga zombie. Hindi naman makapaniwala ang tatlo dahil batid nila na ang kanilang gagawin ay isang pagpapakamatay. Sabay mayroong hinagis na isang talisman sa pintuan ng ating bida, at makikita dito ang mga maraming bilang na mga zombie nga naakit dito. Takot naman ang matanda na kung ano daw ba ang ginagawa ng ating bida. Sinabi naman sa kanila ng ating bida na huwag daw silang mag-alala dahil pinatibay na niya itong pintuan gamit ang talisman. Itong mga zombie daw na ito ay hindi nila itong magawang masira, manatili lang daw sila dito at babalik din siya sa kanila maya-maya. Matapos doon ay agad na nga lumipad si Chu sakay sa kanyang lumilipad na espada upang maghanda ng formation sa pinakamataas na lugar. Sabay kanyang ipinalabas ang Blood Transformation Array upang kanya nang simulan ang kanyang paglagay ng formation sa buong lugar, at agad niyang inutusan ang kanyang item na magsikalat daw ito sa buong lugar. Sa ilang sandali makikita sa lugar na binabalutan na ng Blood Transformation Array upang i-trap ang mga zombie sa loob ng Blood Transformation Array ng ating bida, at makikita din ito na bumagsak sa gitna ng mga maraming zombie. Habang nakatingin si Chu sa itaas kanya na lang nasabi na itong basic blood transformation array daw ay hindi kayang sakupin ang malaking bilang ng lungsod, ngunit sapat na daw ito sa isang malaking building. At nagpapasalamat daw siya sa enerhiya ng core na pagmamay-ari ng tatlo dahil nagawa nitong maakit ang mga maraming bilang na mga zombie. Malaking tulong daw ito sa kanya dahil hindi na niya kinakailangan ng maraming oras sa pagsisikap na kanyang tipunin itong mga zombie sa buong bayan. Matapos doon ay agad na bumalik si Chu sa itaas ng rooftop kung saan naghihintay sa kanya ang tatlo. Sabay pinalabas ni Chu sa kanyang isang kamay ang kanyang blood steel wire dahil ang lahat daw ay nakahanda na oras na daw upang umalis sila dito. Makikita naman ang dalawa na mayroong masamang tingin sa ating bida na takot dahil inaakala nila na papatayin sila ng ating bida. Nagtanong naman sa kanila ang ating bida na kung ano daw ba ang masama dito, wala daw ba itong tiwala sa kanya. Nagulat naman ang isang lalaki dahil nakangiti lang ang matanda na kanyang sinabihan ng ating bida na sasama daw sila sa kanya. Saad pa ng matanda sa kanyang dalawang kasama na ayos lang daw sa kanya na sumama sa master dahil kapag mayroon daw itong masamang balak itong master sa kanila ay kanina pa niya ito ginawa sa kanila at hindi na kailangan na gumamit ng iilang trick para lang patayin sila. Ngunit napasigaw naman ang tatlo dahil walang alinlangan na panuluputan sila ng blood steel wire ng ating bida upang silang tatlo ay sabay na kanyang itali. Matapos doon ay agad na lumipad ang ating bida bitbit ang tatlo nga nakatali sa kanyang blood steel wire at napasigaw na lang ang tatlo dahil sa labis na takot na baka mahulog sila galing sa itaas. At lumipas ang ilang sandali lumapag na nga si Chu sa lupa. Makikita naman ang tatlo na kanilang hinahabol ang kanilang hininga dahil sa labis na nerbiyos, saad pa sa kanilang tatlo ni Chu na sa ngayon daw pwede na nilang tawagan ang kanilang mga rescue at siya naman ay aalis na dito, at nang papaalis na ang ating bida ay nagpapasalamat naman ang matanda sa kanya dahil sa kanyang pagligtas sa kanilang buhay maaari daw ba na kanyang malaman kung ano ang pangalan ng master na nagligtas sa kanila. Sinabi naman ni Chu sa matanda na ang kanya daw pangalan ay si Chu Zuan. At nang umalis na ang ating bida sakay sa kanyang lumilipad na espada, ang tatlo naman ay hindi pa rin maalis ang kanilang tingin sa tao nga nagligtas sa kanilang buhay. Sinabi pa ng matanda sa kanyang dalawang bodyguard na ang ating bida daw ay higit pa ang kanyang magagawa sa isang transcendent, ang kanya daw magagawa ay katulad ng kanilang Linjiang province, ang tao daw na tumulong sa kanila ngayon ay isang totoong cultivator. Kailangan na daw nilang magmadali na makabalik upang kanilang ibalita sa kanilang general ang kanilang mga nalaman. Samantala makikita naman ang ating bida na bumalik sa lugar upang kanya nang i-activate ang kanyang ginawang formation array,
At nang mag-activate na ang kanyang ginawang formation, makikita ito na nagpapalabas ng mga makakapal na mga demonic aura patungo sa mga zombie na nasa loob ng kanyang formation. Dahil doon napasigaw na lang ang mga zombie dahil dahan-dahan na hinigop ng demonic aura ang kanilang mga dugo, at sa ilang sandali makikita ang mga balat ng mga zombie ay naging tuyo dahil hinigop ng demonic aura ang mga dugo nito at ang laman. Tuwang-tuwa naman ang ating bida sa kanyang nagawa dahil gaya daw ng kanyang inaasahan sa blood transformation array ay namumukod tangi ang kahusayan, itong mga blood beads daw na kanyang nakuha ngayon ay sapat na upang tumuntong siya patungo sa 9th layer of chi refinement. Dahil sa labis na tuwa ng ating bida ay napatingin na lang ito sa kalangitan dahil sa ibinigay daw nito na swerte sa kanya ngayong araw. Ngunit napatigil naman siya dahil nakita niya ang maraming mga gintong bulaklak ang nakakalat sa kanyang buong paligid at kanya na lang nasabi na ito daw ang merit ng golden flower. Itong umuulan daw na mga golden flower ay nagpapahiwatig na binigyan siya ng biyaya na napakalaking merit. At naisip din niya na kaya daw ba siya binigyan ng biyaya dahil napuksa niya ang mga maraming bilang na mga zombie. Pinagmamalaki naman ni Chu ang kanyang sarili dahil sa kabuuhan daw ng kasaysayan ng mga demonic cultivator mabigat sa kanila ang karma sa kanilang pagpatay, at kung hindi nila binababa ang makalangit na kidlat at apoy ay maswerte na sila. Upang matrigger ang fenomeno ng merit ng golden flower dapat kanya daw itong kayanin. At mas lalong namangha ang ating bida ng kanya nang nahawakan ang golden flower dahil ganito daw pala ang pakiramdam ng binigyan ng biyaya ng merit. Ang sa tingin daw niya sa kanyang sarili ngayon ay parang nadaragdagan ang kanyang lifespan, at mayroon din daw siya ngayon na hindi maipaliwanag na pakiramdam, ito daw ba ay ang epekto ng fortune's blessing? At napangiti na lang ito dahil hindi na daw nakakagulat sa mga matutuwid na mga cultivators ay patuloy na sumisigaw patungkol sa pagpuksa ng mga masasamang mga demonyo, dahil pala sa kanilang matatanggap na biyaya ng merit, kung siya daw ay maghahandog ng 10,000 o 100,000 at kahit na bilyon na mga demonyong zombie sa hinaharap, siya daw ay magkakaroon ng walang katapusan na mga merit, ang kanya daw lifespan comprehension, at swerte ay tataas ng walang tigil. At kung magkaganon ang kanyang landas patungo sa sainthood sa kanyang katawan ay walang duda na kanyang maabot ng napakabilis. At dako naman tayo sa tapat ng pintuan ng Black Security Company. Dito makikita ang isang lalaki na kanyang sinabihan ang lalaki nga nakaupo sa kanyang harapan na nagpadala na daw siya ng mensahe kay Mr. Zing at ng iba pa niyang kasama. Ngunit kahit ano daw tanong sa kanila hindi daw nila masasabi na kung bakit walang mga dugo ng zombie doon, si Mr. Zing daw ay kanyang iniiwasan ang kanilang mga tanong sa kanya, sa tingin daw niya kanyang tinatago ang mga nangyari doon, at ang lalaki naman na nakaupo sa kanyang harapan ay abala sa kanyang paglalaro ng Mobile Legend dahil malapit na itong matalo. Sinabi naman ng lalaki na adik sa Mobile Legend na parang ganoon din daw ang nangyari sa Spirit Dog Gang Headquarters, kailangan daw niya silang puntahan doon at tanungin si Zhao Hong kung ano daw ba talaga ang nangyari. Nagulat naman ng lalaki dahil bakit pa daw siya ang pumunta doon, si Zhao Hong daw ay isang transcendent, hindi daw siya bibigyan ng kakaunting pansin ni Zhao Hong pag siya ang pumunta doon. Sinabi naman ng lalaki habang abala pa sa paglalaro na ang kanila daw security company ay suportado ng Linjiang Army. Paano naman daw maglakas ang mga aso na yun na baliwalain sila? At sinabi din niya na sa pagdating daw ng mga reinforcement na mga hukbo ng Linjiang Army, itong buong Donghu City ay hawak na nila sa kanilang mga kamay. Ang lalaki pala na ito ay si Wang Gangjian, ang Black Security Company boss. At matapos doon dako naman tayo sa isang lamesa na mayroong maraming mga masasarap na mga pagkain, tuwang-tuwa naman na nagmamadali ang mga bagong alagad ng ating bida na kanilang pinaghahanda ng pagkain ang kanilang boss ng hapunan. Natuwa naman ang ating bida sa pagsilbi ng mga tao na ito sa kanya, dahil mayroon din palang pakinabang ang kanyang pagpapanatiling buhay nitong mga ito sa kanya. Kung tutuusin ang mga yin corpses ay hindi kaya ang ganitong tumpak na mga trabaho, ang pagkakaroon daw ng karanasan ng labis na kasiyahan sa biyaya ng merit, kailangan daw niyang hindi pumatay ng mga inosente na mga tao, kailangan hindi daw niya labagin ang mga alituntunin na ito. Nagulat naman ang dalawang tauhan ng ating bida dahil nagsaad sa kanila si Chu na tapos na daw siyang kumain kung kaya maupo daw sila sa kanyang harapan at kumain. Dahil sa minungkahi sa kanila ng ating bida ay tuwang-tuwa ang tatlo niyang tauhan na halos kumikinang na ang mga mata at ang isa naman ay maiyak-yak dahil ang kanila daw bagong boss ay madaling lapitan, ganap daw siyang iba kumpara noong una nila siyang nakita, siya daw ay 10,000 mabuti kumpara kay Zhao Hong.
Sa ilang sandali wala nang sinayang na oras ang tatlo at agad nilang nilantakan ang mga pagkain sa kanilang harapan, at habang pinupulot nila ang pagkain sa plato may isa namang piraso nito ang nahulog, at nang nasa sahig na ito ay agad itong nahati sa dalawa at makikita natin na ang laman pala nito ay isang demonic worm. Sa isip-isip naman ng ating bida habang kanyang tinitingnan ng tatlo na kumakain sa kanyang harapan, ay kanya na lang nasabi na bagamat ang mga nabubuhay daw ay hindi loyal kumpara sa kanyang alagad na zombie, basta kumain lang daw sila ng kanyang ginawang lason, wala na daw siyang kailangan na alalahanin sa mga miyembro ng Spirit Dog Gang kapag sila ay magtangka na tumakas sa kanya. Matapos doon ay naglakad na nga si Chu papunta sa kanyang nirefine na si Zhao Hong, at nang nakarating na siya kung saan nirefine si Zhao Hong ay kanya na lang nasabi na matapos daw niya siyang binabad dito nang napakatagal dapat daw na hindi siya bibigwin nito. Matapos ma-refine si Zhao Hong ay agad niya itong inutusan na umahan na siya sa kanyang matagal na pagkakababad, agad din naman tumayo si Zhao Hong upang makaalis na sa kanyang kinaroroonan. At naglakad na nga ito sa harapan ng ating bida at makikita sa kanyang buong katawan na ito ay umuusok katulad ng iniisip nito, at makikita ang isang kamay nito na naging isang malaking kuko na masyadong matulis. Tuwang-tuwa naman si Chu nang kanyang nakita ang isang kamay nito dahil ito daw ay isang innate magic weapon. Ngunit agad naman itong lumapit sa ating bida na nanlilisik ang kanyang mga mata. Si Chu naman ay hindi man lang natinag sa pananakot sa kanya nitong bagong bangkay na kanyang alagad, sabay kanya itong sinabihan na isa daw itong agresibo na traidor na bangkay, at agad niya itong pinakitaan kung sino sa kanila ang mas nakakatakot, dahil hindi pa daw niya alam kung gaano kataas ang langit at gaano kalalim ang lupa. At sinabi din sa kanya ng ating bida na hindi pa daw ito marunong lumuhad sa kanyang harapan. Dahil sa ipinakita sa kanya ng ating bida ay agad itong pinapawisan na nakayuko at nagbigay ng paggalang sa kanyang master. At agad naman pinalabas ni Chu ang kanyang low-grade magical tool na ang Corpse Nurture ang Tower. Sabay kanyang tiningnan ang mga kasanayan nito at kanyang nakita na ang kanyang bagong alagad ngayon ay isang high-grade na level 7 na Corpse Soldier. Ang kanyang innate spell ay Golden Light Divine Blade Spell Corpse Roar Art, at matapos binasa ng ating bida ang kanyang mga kasanayan ay kanya itong sinabihan na magaling daw ang kanyang mga talento, talaga daw na hindi niya siya binigo para dito. Sabay kanyang hinawakan ang ulo nito at kanyang binigyan ng pangalan, simula daw ngayon ang kanya ng pangalan ay si Xiaolong. Matapos mapaamo ng ating bida si Xiaolong ay kanyang tinawag ang dalawa pa na mga kasama nito. At kanyang inutusan si Xiaolong na kanya daw sundan si Xiaoxi, at kanya din inutusan si Xiaobao na gawin daw niyang pamilyar ang kanyang sarili dito sa lugar. Sila daw dalawa ni Xiaoxi at Xiaobao ay kanilang ituro kay Xiaolong kung ano ang mga rules niya sa kanyang pamumuno. At dako naman tayo sa labas ng Near Grand Hotel, makikita dito ang lalaki kanina na nanggaling sa Black Security Company na nagmamasid sa labas ng hotel, at ito ay labis na nagtataka dahil bakit masyado daw tahimik dito sa labas ng hotel. Ang Spirit Dog Gang daw ay hindi naman ganito noong nakaraan. Ngunit napatingin naman siya sa kanyang unahan dahil mayroon siyang kakaiba nga nakita at halata sa mukha nito na pinapawisan at labis nga nagulat. At napasigaw na lang ito dahil kanyang nakita ang tatlo na mga alagad ng ating bida kasama ang mga malaking aso, sigaw sabi pa ng lalaki na itong mga ito daw ay mga high-level zombie at ang mas lalo pa daw nakakagulat ay tatlo pa ito na nagsama-sama. At maging ang mga alagang aso ni Zhao Hong ay naging alipin nitong tatlong high-level zombie, sa tingin daw niya si Zhao Hong ay patay na ngayon, ang buong Spirit Dog Gang ay na-wipe out ng tatlong high-level zombie. Napansin naman ni Xiaolong na mayroong tao sa kanilang unahan ang nakamasid sa kanila, maging ang lalaki na nanggaling sa Black Security Company ay natakot dahil nakita daw siya ng isang high-level zombie. At agad naman nagpakawala si Xiaolong ng kanyang killing intent upang patayin ang lalaki na nagmamasid sa kanila. Ang lalaki naman ay napasigaw na lang dahil sa ngayon daw ay mamamatay na siya. Agad naman hinawakan ni Xiaoxi ang balikat ni Xiaolong at kanya itong pinigilan sa kanyang binabalak. Pinaalala pa ni Xiaoxi kay Xiaolong na kabilin-bilinan daw sa kanilang master na huwag silang pumatay kahit sino kapag walang utos sa kanila ng kanilang master. Dahil doon ay wala nang nagawa si Xiaolong kung hindi hayaan ang lalaki na nanggaling sa Black Security Company na makaalis sa lugar. Habang mabilis na pinatakbo ng lalaki ang kanyang sasakyan nagtataka naman siya dahil bakit huminto daw sa paghabol sa kanya ang high-level zombie,
Sa kinaroroonan naman ng ating bida makikita ito na kanyang tinitingnan ang kanyang mga naipon na mga blood orbs noong nakaraan at sa ilang sandali ikinultivate na nga ng ating bida ang mga maraming blood orbs na kanyang naipon.